Dahil lamang sa aksidenteng nakita ng babae ang kanyang ina na nakikipaghalikan sa ibang lalaki, pagdating niya sa adulthood ay nagkaroon siya ng matinding pagkabalisa. Kapag nagiging malapit siya sa isang lalaki, nagkakaroon siya ng reaksyong parang allergy. Ito ay isang psikolohikal na sakit na lubhang nagpapalungkot kay Miss Dong May sa kanyang buhay. Kahit ngayon na si Miss Dong May ay isa ng psychiatrist sa Korea University Hospital at marami na siyang pasyenteng napagaling, hindi pa rin niya magamot ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, nakatira siya kasama ang isang lalaking doktor na naging kapatid niya sa paaralan. Kasama rin nilang nakatira ang isang batang lalaki na may Tourette syndrome. Ngayong araw, nakatanggap si Miss Dong May ng tawag mula kay Mr. Kang Soo. Hiniling nito na siya na ang pumalit sa kanyang pagdalo sa isang talk show. Tumanggi siya dahil hindi niya gusto ang sumasali sa ganoong mga programa. Ngunit nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasintahan na si Mr. Choi Ho, nalaman niyang ito pala ang direktor ng programa. Patuloy ang pakiusap ni Mr. Choi Ho kaya hindi na nakatanggi si Miss Dong May. Kaya pumayag siya. Hindi inaasahan, pagkaputol niya ng tawag, biglang dumating ang assistant at hinila siya papunta sa bodega. Pagkapasok nila, agad silang naghalikan. Ngunit alam ng binata na oras na para sa rehearsal. Habang magkahawak pa sila, biglang may liwanag na tumama sa kanila. Isang binata ang nakakita sa sandaling yun. Natakot ang assistant at tumakbo palayo. Naiilang naman ang binata at umalis. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid makeup. Masigasig siyang inayos ng makeup artist. Si Mr. Junho ay isang napakasikat na novelista at may napakalaking bilang ng tagahanga. Si Mr. Junho ay hindi lamang gwapo at may dating, kundi napakaromantiko rin niya. Ngunit walang nakakaalam na mayroon siyang obsessive-compulsive disorder. Upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mr. Junho, naghanda ang lahat ng isang napakalaking party. Sa araw ding ito, pinalaya mula sa kulungan ang kapatid ni Mr. Junho matapos nitong maging dahilan ng pagkamatay ng kanilang ama noon. Dumating ang kapatid sa birthday party ni Mr. Junho at gumawa ng marahas na aksyon. Kahit nasaktan si Mr. Junho, sinubukan pa rin niyang humingi ng paumanhin sa kanyang kapatid. Muling nahatulan ng kapatid ni Mr. Junho ng 30 buwang pagkakakulong dahil sa sinadyang pananakit. Sa oras na yon, dumating si Miss Dong May sa istasyon ng telebisyon at sinundo ng isang babaeng assistant. Mukhang malapit ang dalawa sa isa't isa. Habang nag-uusap sila, napunta rin ang usapan kay Mr. Junho. Sinabi ni Miss Dong May na puro horror novels na lamang ang sinusulat nito kamakailan kaya wala siyang nararamdaman para dito. Ayon sa assistant, talagang gwapo raw ito. Ngunit hindi pa rin interesado si Miss Dong May. Biglang sinabi ng assistant na ibinunyag ni Mr. Choi Ho na natatakot si Miss Dong May sa pakikipagtalik. Ipinaliwanag ni Miss Dong May na ang kanyang takot ay may kinalaman sa attachment at kawalan ng seguridad. Pagkatapos, dinala ng assistant si Miss Dong May sa silid makeup. Nakilala ni Mr. Junho ang assistant bilang ang babaeng nakita niya kanina. Pagpasok ni Miss Dong May magalang niyang tinanong si Mr. Junho. Medyo nagulat ito sa biglaang pagpapalit ng panauhin. Sinabi niyang may impormasyon siya na isang lalaking doktor ang dapat na darating sa programa. Mahusay na ipinaliwanag ni Miss Dong May at umasa siyang hindi ito madidismaya dahil isa siyang babae. Masaya niyang sinabi na inaabangan niya ang magiging mainit na talakayan. Napansin ni Miss Dong May na mukhang may karanasan si Mr. Junho. Paglabas niya ng pinto, nakita niyang namboboso si Mr. Junho sa makeup artist. Napangisi siyang may panghahamak at naisip niyang talagang ang malilibog ang mga lalaki. Bago umakyat sa entablado, medyo kabado si Miss Dong May. Si Mr. Junho naman ay nasa tabi niya at pinayuhan siyang huminga ng malalim upang mabawasan ang tensyon. Medyo minamaliit niya ito. Naramdaman ni Mr. Junho na hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya at na-curious siya. Kaya tinanong niya kung may nagawa ba siyang sobra dito. Kung mayroon man, taos puso siyang humingi ng paumanhin. Hindi tumugon si Miss Dong May. Ngumiti lamang siya ng may pagtataka. Pag-akyat nila sa entablado, nadapa si Miss Dong May. Mabuti na lamang at mabilis na nakareact si Mr. Junho kaya naayos agad ang sitwasyon. Nahihiyang umupo si Miss Dong May sa upuan. Comandat si Mr. Junho upang aliwin siya. Pagkatapos ay kampante siyang naupo. Pakiramdam ni Miss Dong May ay nagpapakakul siya kaya lalo siyang nainis. Pagsisimula ng programa, agad nilang sinimulan ng matinding tanungan at sagutan. Kalaunan, matalino itong pinabura ni Mr. Junho at hinayaang manalo si Miss Dong May. Matagumpay din niyang natulungan ito sa pagpapalaganap ng impormasyon. Medyo nalungkot si Miss Dong May kahit siya ang nanalo. Hindi niya yun pinalampas. Agad niyang tinanong si Mr. Junho ng isang mahirap na tanong. Inilabas niya ang 2 papel na may nakasulat na salitang dead at tinanong kung nagsinungaling sila sa mga preso na may isang papel na may salitang alive. Kapag yun ang nakuha, palalayain ng preso. Tinanong niya kung paano siya mananatiling buhay. Sa pagkakataong ito, talagang nahirapan siya. Nanahimik muna siya sandali, pagkatapos ay sinabing ibigay na lamang nito ang kanyang numero ng telepono. Kapag nakuha niya ang sagot ay tatawagan niya ito. Natapos ang programa sa malakas na palakpakan.
Pinalibutan si Mr. Junho ng mga tagahanga para humingi ng autograph. Nang makita niyang palis na si Miss Dong May sinabi niyang maghintay muna ito sandali. Ngunit hindi pinansin ni Dong May kaya naglakad na lamang siya palayo. Sa sandaling yun, tumakbo si Choi Ho papunta sa kanya at pinuri ang mahusay niyang pagganap. Nais sana niyang imbitahan siya para magkape, ngunit sinabi niyang may kailangan pa siyang gawin sa ospital kaya kailangan niyang umuwi kaagad. Bago umalis, nais sanang halikan siya ni Choi Ho bilang pamamaalam. Ngunit itinulak niya ito palayo. Sinabi nito na halos 300 araw na silang magkakilala. Magbubuk daw siya ng hotel sa oras na yun. Umaasa siyang huwag na itong iwasan ni Dong May sa pagkakataong yun. Wala siyang nagawa kundi tumango at hayaan na lamang. Sa sandaling yun, naabutan din ni Junho si Dong May. Nang makita yun, sinabi niya sa driver na umalis na. Ayaw na niyang magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa kanya. Tumalikod si Junho at tinanong si Choi Ho tungkol sa numero ng telepono ni Dong May. Ngunit tumanggi si Choi Ho at sinabing may nobyo na si Dong May. Ngunit inakala ni Junho na wala ito. Dahil pakiramdam niya, base sa kilos nito, ay hindi pa ito kailanman nagmahal ng sinuman. Wala nang nagawa si Choi Ho kundi pigilin ang galit sa kanyang dibdib. Sa hapunan, pumunta si Junho sa bar at nakita si Dong May na sumasayaw mag-isa. Pagkatapos kumain ng isang piraso ng panghimagas, bigla niyang naalala ang sagot sa tanong nito. Kaya lumapit siya mula sa likuran at iniabot ang isang bote ng serbesa. Hindi ito nagpasalamat at umalis. Mabilis niya itong hinabol at binigyan ng 2 breath mint. Iyon din ang sagot niya sa tanong nito. Mahirap na tanong, kaya mahirap din ang sagot. Nagulat din si Dong May dahil hindi pala ganoon katanga ang lalaking ito. Tinanggap niya ang sagot nito. Sa simula pa lamang ay ayaw na talaga niyang masangkot sa lalaking ito. Habang paalis na siya, biglang may lalaking tumakbo papunta sa kanila. Hindi inaasahan, tinadyakan nito si Dong May pababa sa hagdan. Paulit-ulit din itong sinasabi na mapunta na siya sa impyerno. Pagkatapos ay pinulot ng lalaki ang isang basurahan at tinangkay itong ihampas sa kanya. Dahil kagipitan, sinubukan siyang sipay ni Junho. Pagkatapos ay nagsimula ang santukan ng dalawa. Nais din sanang turuan ni Junho ng leksyon ng lalaki. Ngunit hindi inaasahan, ginamit ni Dong May ang isang florera at hinampas ito sa likod ng ulo ni Junho. Pagkatapos ay humarap siya sa lalaki at sinabing kumalma ito. Ngunit sinabi nitong ayaw na nitong bumalik sa ospital. Dahil dito, nagpanik ang lalaki at tumakbo palayo. Mabilis na bumalik si Dong May para tingnan ang sugat ni Junho, at nakita niyang hindi naman ito malubha. Kaya agad niya itong iniwan at hinabol ang lalaki. Si Junho naman ay bagbog at hilo. Hindi niya matanggap na tratuhin siya ng ganoon. Mabilis din siyang tumakbo para habulin sila at alamin ang nangyayari. Naghahabulan ng 3 sa kalsada. Sa kabila ng mga sasakyang dumaraan ng mabilis, tumakbo ang lalaki sa gitna ng kalsada na parang walang pakialam kung mabuhay man o mamatay. Nasa likuran lamang niya si Dong May. Nang tumawid si Junho, muntik na siyang mabundol ng sasakyan. Sa sandaling yun, nakilala ng driver si Junho. Dahil dito, humiram siya ng sasakyan. Ninakaw naman ng lalaki ang isang kotse sa gilid ng kalsada at tumakas. Hinabol ni Junho si Dong May at tinanong kung ano ang nangyari. Napilitan siyang sumakay sa kotse at hiniling dito na tulungan siyang habulin ng lalaki. Tinanong ni Junho kung bakit kailangan niyang tulungan si Dong May. Sinabi ni Dong May na ang lalaki ay may schizophrenia at maaari itong mamatay at manakit ng iba. Pumayag si Junho na habulin ito. Agad na tumawag si Dong May sa ospital at pulisya. Napansin ni Dong May na dumudugo ang sugat sa batok ni Junho. Mabilis niyang tinanong kung malinaw pa bang nakikita nito ang kanyang mga daliri. Sa kabutihang palad, malinaw pa ang isip nito sa oras na yon. Hindi nagtagal, muntik nang mahulog sa bangin ang lalaki. Hindi inaasahan, walang pag-aalinlangan na binangga ni Junho gamit ang kanyang sasakyan ang kotse nito upang harangan ito. Nakahanap naman si Dong May ng pampakalma para sa pasyente. Hindi nagtagal, nadala na rin ito sa ospital. Nang pauwi na sana ang dalawa, sinabi ni Junho na naubusan ng gasolina ang kotse kaya hindi muna sila makakabalik. Tumawag si Dong May sa ambulansya at sinabi na may isang tao roon na may pinsala sa ulo. Inakala ni Junho na nagsisinungaling siya kaya tinanong niya ito kung ano ba ang balak nito. Sinabi niyang malalaman niya yun kaagad. Pagkasabi nito, sinimulan niyang habarin ang kanyang pangitaas. Napapikit si Junho at nag-isip. Magbibigay ba ito ng sorpresa? Nahihirapang hinubad ni Dong May ang kanyang pangitaas. Pagkatapos ay sinabi nitong idilat niya ang kanyang mga mata. Pagdilat niya, lubha siyang nadismaya dahil mali ang hinala niya. Sinabi nitong lumuhad siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag nitong nasugatan ang batok nito. Nang tingnan niya ang kanyang kwelyo, nagulat siyang makita ang dugo. Agad niyang ipinaliwanag na hinampas niya ito dahil may iniligtas siya. Umaasa siyang hindi siya kakasuhan. Lubha siyang nagulat sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Kinuha nito ang bote ng disinfectant at ibinuhos sa kanyang sugat. Sa huli, sinubukan itong tulungan siyang balutan ng sugat, ngunit isa lamang ang nagagamit niyang kamay kaya hindi niya magawa. Dahil dito, nalaglag ang kanyang pangitaas sa lupa.
Doon lamang napansin ni Junho na nabali ang kamay nito. Lumabas na itinulak pala siya ng lalaking yun sa bar, ngunit pinilit niyang tiisin hanggang ngayon. Bago pa man niya matapos balutan si Junho, hindi na niya kinaya at nawalan siya ng malay. Binuhat siya ni Junho upang maghanap ng ibang daan. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niyang napaka-cute nito. Dahil malubha rin ang kanyang natamong pinsala, napahigi siya bago pa man makahanap ng tulong. Pagkagising niya at paglabas ng ospital, nakaalis na ito. Bago umalis, nag-iwan ito ng papel na humihiling na ipadala niya ang kanyang account number. Ililipat daw nito ang pera sa kanya. Nalito siya, hindi man lang siya nakatanggap ng pasasalamat. Galit niyang itinapon ng papel sa sahig. Naisip niyang hindi pwedeng matapos ng ganoon. Ngunit kinuha rin niya ito at tinawagan siya. Mukhang inasahan na nito ang tawag. Sinabi nitong dumiretso na siya sa pakay. Malinaw na ayaw nitong makipag-usap ng matagal sa kanya. Hiningi niyang magkita sila upang tapusin ang usapan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi nagtagal, pagdating ni Mr. Junho sa kumpanya, naghatid ang assistant niya ng masamang balita. Ang kasintahan ni Mr. Junho na si Miss Pulap ay nangopya ng kanyang akda at halos pareho ang kwento. Hindi lamang yun, sinampahan pa siya nito ng kaso, na siya raw ang nagnakaw ng ideya. Inutusan ni Mr. Junho ang assistant na humanap ng abogado upang kasuhan si Miss Pulap. Nang nagkaroon ng pagpupulong, sinabi ng kapatid ni Mr. Junho na si Mr. Taihang na hindi na kailangan yun. Dahil kapag nagsampa sila ng kaso, para na rin nila itong ina-advertise. Sinabi ni Mr. Junho na may nagnakaw ng dokumento. Sinabi ni Mr. Taihang na tiyak na ipinakita niya yon kay Miss Pulap. Siyempre, may matinong pag-iisip si Mr. Junho kaya agad niyang itinanggi. Bukod pa rito, imposibleng si Miss Pulap ang sumulat ng librong yon. Nagumpisang maglihim ang tingin ni Mr. Taihang. Napansin ng assistant na siya ang pinaghihinalaan. Tumayo siya at sinabing hindi niya pagtataksilan ang kanyang boss. Hindi rin naniwala si Mr. Junho na tinalikuran siya. Inutusan niya ang assistant na maghanap ng abogado at pumunta sa printing factory upang maghanap ng bakas. Tinanong ni Mr. Junho si Mr. Taihang kung nakahanap na ba ito ng bagong bahay para sa kanya. Sinabi ni Mr. Taihang na may isang malaking bahay malapit, ngunit may 3 taong nakatira roon. Siyempre, ayaw ni Mr. Junho na makihati sa iba. Agad na sinabi ni Mr. Taihang na may 2 psychiatrist doon na mas baliw pa sa ordinaryong tao. Nakatira sila kasama ang isang lalaking may Tourette syndrome. Akala ni Mr. Taihang, makapagbibigay sila ng inspirasyon sa pagsusulat ni Mr. Junho. Pagkatapos ay ipinakita ni Mr. Taihang ang isang video kay Mr. Junho. Hindi inaasahan, naroon si Miss Dongmai. Nakita niya ang masigla nitong kilos at bahagya siyang napangiti. Sinabi ni Mr. Junho kay Mr. Taihang na kontakin si Miss Pulap. Ngunit gumagawa ito ng kung ano-anong dahilan upang tumanggi. Hindi na yun pinansin ni Mr. Junho. Pagkatapos ay hiniram niya ang kotse ni Mr. Taihang. Pagpasok niya sa loob, aksidente niyang nakita na ang address sa Google Maps ng kotse ay ang tirahan ni Miss Pulap. Nagsimula siyang magduda kay Mr. Taihang. Makalipas ang ilang araw, ipinagmaneho niya ang kotse papunta sa bahay na nahanap ni Mr. Taihang. Masayang binuksan ni Miss Dongmai ang pinto nang marinig ang doorbell. Nang makita niya ang gwapong mukha ni Mr. Junho, napahinto siya sa pagkabigla. Sinabi ni Mr. Junho na sinabi naman niyang magkikita silang muli kahit saan man. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang silid. Pagkabukas niya ng pinto, nakita niya si Mr. Konsok na ginagamot si Mr. Sok Huang. Nagulat si Mr. Junho sa paraan ng paggamot. Tahimik siyang bumalik sa sarili niyang silid. Hindi nagtagal, pumunta sina Mr. Konsok at Mr. Sok Huang sa silid ni Miss Dongmai. Sinabi ni Mr. Sok Huang na mayroon siyang Tourette syndrome. Dati, umaabot ng 12 beses sa isang araw ang kanyang pag-atake. Simula nang makilala niya si Mr. Konsok at sumailalim sa gamutan, malaki ang kanyang ipinagbago. Gusto sanang makipagkamay ni Mr. Sok Huang kay Mr. Hunyo. Magalang niya itong tinugon. Hindi inaasahan, nabigyan siya ng pagbabanta ni Mr. Sok Huang. Siyempre, hindi nagpatalo si Mr. Junho. Nang makita yon, agad na ipinaliwanag ni Mr. Konsok ang sakit ni Mr. Sok Huang. Maaari itong biglaang mag-relapse nang walang babala. Ngunit hindi masama ang mga salitang binitawan ni Mr. Sok Huang. Dahil hindi kayang kontrolin ng pasyente ang kanyang pananalita. Habang sinusubukan ni Mr. Junho na tanggapin ang dalawa ng may kakaibang paraan, biglang lumitaw si Miss Dongmai sa kanyang likuran. Pumasok ito sa kanyang silid at tumingin-tingin. Pagkakita niya sa disenyo ng kwarto, agad niyang nahulaan na mayroon itong OCD. Hindi yun itinanggi ni Mr. Junho. Nais din niyang makita ang silid ni Miss Dongmai. Binuksan niya ang pinto ng kwarto nito. Magulo ang kwarto, gaya ng inaasahan niya. Agad itong isinara ni Miss Dongmai. Ngunit para kay Mr. Junho, dapat ay patas lang. Kung ngingitian siya ng iba, ngingitian niya rin ang mga ito. Kung aawayin siya ng iba, aawayin niya rin ang mga ito. Pumunta si Miss Dongmai sa kwarto niya, kaya pupunta rin siya sa kwarto nito. Sinadya nitong banggitin ang plagiarism. Sinabi rin nitong isa siyang ideal na magnanakaw.
Napuno ng malas na titig ang mga mata ni Mr. Junho. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Inalis pa niya ang pagkaing nakasabit sa ngipin nito. Lubhang nahiya si Miss Dongmai. Kinabukasan, nakatanggap si Mr. Junho ng mensahe mula kay Mr. Taihang na abala raw si Miss Pulap sa advertising. Kaya pansamantala ay wala itong oras upang makipagkita kay Mr. Junho. Kaya nagpasya si Mr. Junho na puntahan na lamang ng minsanan si Miss Pulap sa kanyang bahay. Hindi inaasahan, nagkita sina Junho at Taihang na nasa bahay din niya. Sa loob ng silid, sinabi ni Taihang kay Pulap na huwag mag-alala dahil lubos siyang pinagkakatiwalaan ni Junho. Tiyak niyang makukumbinsi niya si Junho na iurong ang demanda laban sa kanya. Hindi nagtagal, narinig ni Taihang na may nagbubukas ng pinto. Natakot siya at mabilis na nagtago. Nadiskubre ni Junho na nakalak ang pinto. Malumanay niyang sinabi na ayaw niyang sirain ang pinto. Hiniling niyang buksan kagad ni Pulap ang pinto. Naghintay si Junho ng sandali ngunit wala pa ring nagbubukas. Nang tatawag na sana siya ng taong magbubukas ng pinto, biglang tumakbo palabas si Pulap. Aksidente niyang nakita ang ilalim ng isang basong may tubig sa mesa. Alam niyang may ibang tao pa sa loob ng silid. Sa sandaling yun, nakadikit sa pader sa labas ng bintana si Taihang, nagtatago. Hindi inamin ni Pulap na nangopya siya. Ipinilit niyang sariling ideya ang nilalaman. Sinabi ni Junho na marunong siyang gumamit ng kumpiyansa para takpan ang kanyang kawalang hiyaan. Sinabi ni Pulap na yun ang una niyang nobela, kaya kaya niyang kabisaduhin ang bawat salita. Agad na sinuri yun ni Junho. Ngunit hindi man lamang makapagsabi ng kahit isang salita si Pulap. Hinila niya ang kamay nito papunta sa bintana upang makita nito ang kotse ni Taihang na nakapark sa ibaba. Sa katunayan, matagal nang pinaghihinalaan ni Junho si Taihang. Ang problema lang, ayaw niyang maniwala na pagtataksilan siya nito. Dahil dito, hindi na nagtago si Pulap at sinimulang sisihin si Junho sa hindi nito seryosong pagbabasa ng kanyang akda. Sinabi ni Junho na marami ang kinopya sa ginawa nito. Hindi niya yun sinabi dahil sa kabaitan. 3 taon na silang magkakilala, ngunit ang aktwal na panahon na magkasama sila ay hindi umabot ng 2 buwan. Itinuturing lang niya itong kasama sa kama kapag may libreng oras siya. Sinabi niyang hindi pa rin niya maintindihan kung anong klaseng relasyon mayroon sila. Ngayon lang niya nalaman ang sagot. Sa sandaling yun, kailangan pagdaanan ni Junho ang pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan at kasintahan. Galit na galit siya, kaya nang bumaba siya, binasag niya ang kotse ni Taihang. Sa simula, balak lang talaga niyang basagin ang kotse at tapos na. Ngunit hindi inaasahan, nang tumingala siya, nakita niyang nasa labas pa rin si Taihang. Tinawagan ni Junho ang kanyang assistant upang kanselahin ang demanda at kunin muli ang lahat ng kanyang libro. Ituring daw itong pamamaalam para kay Pulap. Kinahapunan, sabay umuwi sina Dongmai at Junho. Ngunit laking gulat nila na maraming tao sa kanilang bahay. Nalaman nila na nagtipon pala ang lahat para manood ng football. Niyakap ni Dongmai si Choi-Hu ng mahigpit pagdating. Lubhang nagulat si Junho sa eksenang yun. Hindi niya inakalang nobyo ni Dongmai si Choi-Hu. Pagkatapos ay bamaling si Dongmai at niyakap si assistant Min Yang. Lalo itong nagulat si Junho. Naalala niya ang tagpo ni na Choi-Hu at Min Yang. Hindi niya alam kung anong relasyon mayroon ang mga ito. Hindi nagtagal, palihim na inilagay ni Choi-Hu ang susi ng silid sa bulsa ni Dongmai. Sinabi niya ngayon ang kanilang 300 araw na anibersaryo. Tinanong niya ito na maghanda ng engranding selebrasyon. Ang hindi sinasadyang mga salita ay agad nagdulot ng hinala. Lumapit si Suk-hwan at ipinaliwanag ang komplikadong relasyon nilang lahat. Sina Kang Suk at ang babaeng nagngangalang Jung-jin ay isang diborsyadong mag-asawa. Siya ang unang pag-ibig ni Dongmai. Ang unang halik nito ay ibinigay niya kay Kang Suk noong lasing siya. Ang unang halik naman ni Suk-hwan ay kay Dongmai. Sina Choi-Hu at Min Yang ay unang pag-ibig ng isa't isa. Sa narinig na paliwanag ni Suk-hwan, lalo lamang nalito at natarante si Junho. Kahit na nasabihan siyang kakaiba ang mga taong nakatira roon, hindi niya inasahan na ganito sila kaabsurdo. Dahil sa tuwira niyang personalidad, hindi siya natakot ipahayag ang kanyang pagdududa. Sinabi niyang noong araw ng palabas, nakita niya ang dalawa na naghahalikan ng masidhi sa backstage. Narinig yun ni Dongmai at agad niyang pinatay ang TV. Pagkatapos ay tumingin siya sa magkapareha. Tanong ni Dongmai may inis na tono, kung hinalikan ba siya ni Min Yang sa likod nito. Nagkunwari si Min Yang na hindi niya alam ang sinasabi ni Dongmai. Sinabi ni Dongmai na nakita yun ni Junho. Gustong magpaliwanag ni Choi-Hu ngunit hindi niya masabi. Alam ni Kang Suk na totoo ito kaya sinabi niyang umuwi na ang lahat. Tapat na inamin ni Min Yang na matagal na niyang gusto si Choi-Hu. At ang mas masakit, sinabi raw nito na gusto rin siya ni Choi-Hu. Agad siyang inilayo ng lahat. Tumakbo si Suk-hwan para bugbugin si Choi-Hu. Sinabi ni Kang Suk kay Junho na pigilan siya. Kinuha ni Junho si Choi-Hu papalabas at hindi nakalimutang humingi ng paumanhin. Simula noon, in-isolate nila si Choi-Hu. Kapag dumarating siya, umaalis agad ang lahat. Inakala ni Choi-Hu na sinasadya yun ni Dongmai. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital kung saan ito nagtatrabaho.
Hindi siya pinansin ni Dong May at umalis. Ngunit nang bumalik siya, nadulas siya at natamba. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Ngunit ayaw ni Dong May pakinggan ang anumang paliwanag niya. Kahit masakit para sa kanya, umiyak lamang siya at umalis. Kinagabihan, nagdala si Junho ng bote ng alak upang damayan si Dong May. Tinanong siya ni Dong May kung ano ang gusto niyang gawin. Sinabi niyang pareho sila ng pinagdadaanan. Siya rin ay pinagtaksila ng taong pinakamalaki ang tiwala niya. Kinuha ni Dong May ang baso at sinabing punuin niya ito. Habang ibinubuhos ni Junho ang alak sa sariling baso, bigla niyang ibinuhos ang alak sa mukha nito. Akala niya inaapi siya nito. Nagsimula siyang bala nito at sinabihang bumalik na sa sariling kwarto. Ngunit nagpumilit ito at nanatiling nakatayo sa labas habang kumakatok pa rin sa pinto. Galit niyang binuksan ang pinto. Agad nitong ibinuhos ang alak sa kanyang mukha. Mayabang nitong sinabi na ibinabalik lang niya kung ano ang natanggap niya. Dahil magkasama sila sa iisang bahay, pinayuhan niya itong talikuran na ang ganoong ugali. Kung hindi, iiwanan lang siya muli ng mga lalaki. Kahit sobrang galit niya, pilit pa rin niyang inaliw ang sarili na magiging maayos din siya. Sa kasamaang palad, natapilok siya sa carpet pagtalikod niya at bumagsak sa sahig. Agad na pinindot ni Miss Dong May ang alarm bell upang ipatawag ang lahat at magbutuhan para paalisin si Mr. Junho. Galit niyang sinipa ang pinto at inutusan itong lumaya sa bahay. Dumating din sina Mr. Kang Suk at Mr. Su Kwang. Pinayuhan ni Mr. Kang Suk na bigyan muna ng espasyo ang isa't isa, ngunit hindi pumayag si Miss Dong May. Hiningi niya ang boto ng lahat. Walang pag-aalinlangan siyang sinuportahan ni Mr. Su Kwang. Wala nang nagawa si Mr. Junho kundi umalis sa bahay. Tinanong niya si Miss Dong May kung bakit niya kailangang gawin yun. Nakabayad na raw siya ng 2 buwang upa. Sinabi ni Miss Dong May na hindi na niya kayang tumira kasama ang isang taong tulad niya. Nakita raw niya na ang mga normal na tao, kapag may problema, bumabalik sa kanilang sariling buhay at pinuputol ang anumang ugnayan. Ngunit matapos silang magsama ng ilang araw, napagtanto niyang hindi normal si Mr. Junho. Sinabi niyang para itong mangangaso dahil kapag may nakita itong babae, gagawin ito ang lahat ng paraan upang iakyat iyon sa kama. Binanggit din niyang isa itong narcissistic maniac. Natawa lang ito sa mga sinabi niya. Lumabas na inakala nitong interesado ito sa kanya. Tinanong siya nito kung gaano ba siya kaakit-akit. Iginiit niyang hindi nangangaso ang mangangaso dahil kaakit-akit ang huli kundi dahil kailangan nitong kumain. Ngunit para kay Mr. Junho, hindi naman siya ganoon kagutom. Wala nang nagawa si Miss Dong May kundi ulitin na hindi siya matutulog kasama niya. Galit nitong sinabi na huwag siyang gumawa ng ganoon. Kahit gustuhin man niya, maaari naman siyang tumanggi. Tinukoy nitong baka natatakot lang siya na siya mismo ang kusang gagapang papunta sa kama nito. Inamin din itong hindi niya talaga alam. Kaya binuksan niya ang usapan tungkol sa kasintahan nito. Siyempre, hindi yun pinaniwalaan ni Miss Dong May. Bukod pa roon, masyadong arogante ang asta nito. Sinabi niyang marahil hindi siya maniniwala pero kinamumuhian din niya ang sarili niya. Kaya siya pinag-plagiarize ng kanyang nobya at ipinagkanulo ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Kaunti siyang natigilan sa sandaling yun. Bigla nitong sinabi na lilipat na siya ngunit kailangan niya ng 4 na araw upang makalipat. Paglingon ni Mr. Junho, sinabi pa nitong kailangan ding lumipat ni Mr. Kang Suk ng klinika. Nalito si Miss Dong May at hindi maintindihan ang nangyayari. Dahil doon, ipinaliwanag ni Mr. Kang Suk na pag-aari pala ni Mr. Junho ang buong gusali. Pagkatapos ay sinabi rin ni Mr. Kang Suk na kailangan ding magbitiw sa trabaho si Mr. Su Kwang dahil pag-aari rin ni Mr. Junho ang coffee shop na pinagtatrabahuhan nito. Dahil sa napakaalanganing sitwasyon, nagsimula silang tatlo na maghanap ng solusyon. Sinisi ni Mr. Kang Suk si Miss Dong May dahil malinaw namang nagsimula ang lahat sa kanya at kay Mr. Choi Ho. Bakit daw niya isinisisi ang lahat kay Mr. Junho? Sinabi ni Miss Dong May na hindi pa tapos ang kontrata kaya wala itong karapatang paalisin sila. Malakas na sinabi ni Mr. Kang Suk na 1 linggo na lang ang natitira sa kontrata ng kanyang klinika. At kumpara sa ibang lugar dito, ito ang pinakamura. Hindi nagtagal, dumating muli si Mr. Choi Ho upang hanapin si Miss Dong May. Ayaw na sana niya itong pansinin ngunit tumayo pa rin ito sa labas at tumatawag. Gusto na rin niyang tapusin ang lahat kaya nagpasya siyang lumabas. Ipinaliwanag ni Mr. Choi Ho na may lihim na pagtingin si Miss Min Young sa kanya. Sa isang pagtitipon, inihatid niya ito pauwi at nangyari ang lahat. Kahit nangyari yun, tanging si Miss Dong May lamang daw ang mahal niya. Sinabi rin niyang nang mahuli sila ni Mr. Junho, si Miss Min Young ang nagkusang lumapit sa kanya. Noon pa man, gusto na raw niyang umiwas dito. Sa huli, iginiit ni Mr. Choi Ho na hindi siya makikipaghiwalay kay Miss Dong May. Hindi pa rin siya natinag at sinabi niyang ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Hinila nito ang kanyang kamay at pilit siyang hinalikan. Galit niya itong sinampal at itinulak palayo. Nasa itaas si Mr. Junho at nasaksihan ang lahat. Napailing na lamang siya. Sa sandaling yun, nagsimulang isisi ni Mr. Choi Ho kay Miss Dong May ang lahat. Pakiramdam daw nito ay mahigit 300 araw na silang magkakilala ngunit hindi pa sila natutulog na magkasama.
Pinagtiyagaan niya raw yun dahil mahal niya siya. Nasaktan ang pride ni Miss Dongmai. Sinabi na niya rito noon pa. 20 taon niyang nasaksihan ang pagdaraya ng kanyang ina. Kaya inakala niyang masama ang pakikipagtalik. Gusto ng mga tao ang nakakakilig na pakiramdam kapag umiibig. Ngunit kinamumuhian ni Miss Dongmai ang pakiramdam na yon. Mas masama pa yon kaysa sa kalasinggan at pagsusuka. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakakis ay dahil pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na magiging maayos ang lahat. Sa totoo lang, gustong-gusto na niyang gumaling sa sakit na ito. Sa sandaling yun, lumuhad si Mr. Choi Ho at nagmakaawa kay Miss Dongmai na patawarin siya. Wala na siyang ibang nasabi kundi hindi niya kayang tanggapin ng isang taong nagtaksil sa kanya. Sa huli, sinabi niyang yun ang huling araw na makikita niya ito. Pagkatapos ay bumalik ang babae sa kanyang kwarto. Sa sandaling ito, basa ang buong katawan niya. Binuksan ni Junho ang aparador ngunit nag-alangan siya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang bigyan si Dongmai ng tuwalya. Hindi nagtagal, narinig ni Dongmai ang katok sa pinto. Nang buksan niya ito, nakita niyang may 3 tuwalyang nakalapag sa sahig. Tumingin si Dongmai patungo sa silid ni Junho. Ang malamig niyang katawan ay biglang nakaramdam ng kaunting init. Kinabukasan, maagang nagising si Junho upang maghanda ng marangyang almusal. Bawat putahe ay ginawa niya ng buong puso. Maging ang pagkakaayos ng mga pagkain ay kailangang pinaka-eksakto. Nang makita ni Junho nagising na si Dongmai, mahinahon niya itong binuhusan ng isang basong tubig. Nang makita ng lahat ang marangyang pagkain, nagulat sila. Akala ni Kang Sok ay pumayag na si Junho na magbati. Hindi niya inakalang ito pala ay isang pamamaalam. Sinabi niyang iwan na lang nila roon ang mga plato matapos kumain at siya na ang maghuhugas. Ayaw makipag-usap ng tatlo kay Junho. Nagmungkahi si Dongmai ng bato, gunting, papel. Ang matatalo ang makikipag-usap kay Junho. At gaya ng inaasahan, siya ang natalo. Hindi nagtagal, magkasama sina Dongmai at Kang Sok sa harap ng pinto ni Junho. Buong tapang niyang kinatok ang pinto, ngunit nahirapan siyang simulan ng paksa tungkol sa pag-upo ng bahay. Kaya binago niya ang usapan at ikinwento ang tungkol sa isang pasyente. Isang binatang buong araw ay guhit lamang ng ari ng tao ang ginagawa. Hindi maintindihan ni Dongmai ang iniisip nito. Tinanong niya si Junho kung ano ang palagay nito. Malumanay nitong sinabi na isa lang itong guhit. Hindi naman ito pumapatay o nananakit ng tao. Agad na may naunawaan si Dongmai. Pagkatapos ay pinuri niya ito. Nakalimutan niya tuloy ang dapat niyang sabihin. Agad na pumasok si Dongmai sa trabaho sa ospital. Sinimulan niyang gamutin ang lalaki. Sinabi niyang naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Sinabi ng lalaki na ayaw niya ring iguhit ang mga yon, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Kapag hindi siya nagguguhit, hindi siya makatulog. Dahil bata pa lamang siya ay nakita na niya ang kanyang ina na nakikipagtalik sa kasintahan nito. Kaya nagkaroon siya ng ganoong pakiramdam. Kinagabihan, nakaupo si Dongmai sa bus at nakikinig sa radyo ni Junho. Naniniwala si Junho na ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay minamaliit ng iba. Kapag nakinig daw tayo sa kanilang kwento, maiintindihan natin ang mga pinagdaanang sakit sa likod nito. Lubos na sumang-ayon si Dongmai sa pananaw ni Junho. Nagsimula siyang magkaroon ng malasakit sa kanya. Hindi nagtagal, tinanong siya ni Kang Sok tungkol sa paghahanap ng bagong bahay. Wala siyang nagawa kundi i-text si Junho upang imbitahan itong uminom. Masaya namang tinanggap ni Junho ang imbitasyon. Naglalakad si Junho sa kalye nang makasalubong niya sina Kang Sok at Dongmai. Hiningi niyang humingi ito ng tawad sa kanya. Nakita ni Kang Sok na magbabati na ang dalawa kaya mabilis siyang umalis. Humingi ng tawad si Dongmai kay Junho. Ngunit pakiramdam ni Junho ay hindi ito taos-puso. Akala ni Dongmai ay ganoon na lamang ang kaya niyang gawin. Hinila niya ang kamay ni Junho at niyaya itong uminom. Sinabi niya kay Dongmai na tigilan ang pag-aasta ng cute. Ngunit sinabi ni Dongmai na nakita niya itong ngumiti. Hindi nagtagal, nakaupo silang apat at nag-iinom. Habang umiinom, nabanggit ng isa si Choi Ho. Kumuha si Kang Sok ng isang pirasong patatas at sinusubukang aipakin kay Dongmai. Ngunit bago pa man mapasok sa bibig nito, agad niya yung binawi. Nakita ito ni Junho na kasalukuyang umiinom at napaluwa ito. Kanina pa napansin ni Su Kwang ang isang babae. Napaka-aktibo niyang nakipag-usap dito at humingi ng numero. Hindi inaasahan, may nobyo na pala ang babae. Ilang sandali pa, nagalit ang lalaki at binasag ang kanilang mesa. Sinabi rin itong ginagaslight at hinaharas daw ni Su Kwang ang nobya niya. Labis itong agresibo, kaya natakot si Su Kwang at mabilis na nagpaliwanag. Ngunit bigla siyang tinamaan sa ulo ng lalaki. Dahil dito, nagrelapse ang sakit ni Su Kwang. Ayaw paawat ng lalaki at balak pa niyang turuan ito ng leksyon. Ngunit sinipa siya ni Junho. At nagsimula na silang magbasagan. Hindi nagtagal, dumating ang pulis. Mabilis na hinawakan ni Junho ang kamay ni Dongmai at tumakbo sila. Sa sandaling yon, naibaba nila ang kanilang mga ego. Pagkatapos ay pumunta sila sa isa pang bahay ni Junho. Nagatubili si Dongmai ngunit kalaunan, pumasok din siya. Parehong-pareho ang ayos dito sa kasalukuyan nilang silid. Mukhang mayroon talagang OCD si Junho.
Binigyan niya si Dong May ng bote ng beer at tinanong kung totoo ba ang sinabi nito kay Choi Ho. Sinabi ni Dong May na bahagya na siyang gumaling. Dahil dati, sa tuwing iisipin niyang humalik o yamakap sa isang tao, mabilis ang tibok ng puso niya at hindi siya makahinga. Masakit pa rin ang ulo niya kaya kailangan niyang uminom ng gamot. Pinayuhan siya ni Junho na mag-relax lamang kapag hinaharap yon. Sinabi ni Dong May na hindi yun madali para sa kanya. Ngunit bago niya matapos ang sasabihin, lumapit si Junho at hinalikan siya sa labi. Pagkatapos ay kusa niyang inilapit ang kanyang mukha upang malaya siyang sampelan nito. Hindi siya nagdalawang isip at sinampal niya ito ng malakas. Tumayo siya para kunin ang kanyang bag at palabas na sana nang bigla siyang hinila pabalik. Ipinihit siya nito sa dingding at pinatay ang ilaw sa loob ng silid para maramdaman niya ang takot. Pagkatapos ay binuksan niya ang ilaw at ikinwento ang isang alamat. Sa isang baryo, may isang malalim na kuweba. Aabutin ng 1,000 taon bago mawala ang dilim na yon. Pero lumabas na isang saglit lang pala ang kailangan. Nakita ni Dong May napapalapit si Junho sa kanya pero hindi sumiklab ang kanyang pag-aalala. Kusang sumikip ang pagkakakuyom ng kanyang kamay. Iniisip niya na kahit hindi pa siya umibig sa loob ng 30 taon o kahit natapos na ang relasyon na pilit niyang pinanghawakan ng 300 araw, hindi yun mahalaga. Isang saglit lang ang kailangan para muling maramdaman ang pag-ibig. Nawalan si Dong May ng kontrol at agad na kumawala sa pagkakahawak nito. Tinanong niya kung saan natutunan ni Junho ang mga ganyang pang-aasar. Masigla itong sumagot na karamihan sa mga lalaki ay natututo yun pagkatapos masapak. Sa pang-aasar ni Junho, mabilis na uminom si Dong May ng ilang lagok ng beer. Ngunit agad siyang nakadama ng pagkahilo. Balak sana niyang pumunta sa banyo ni Junho. Hindi niya inasahan na bigla siyang hinila nito pabalik at tinakpan ng kanyang bibig, pinipilit siyang lumabas para doon sa muka. Paglabas nila, nakita nila ang isang binatang nagngangalang Kang Woo, kaibigan ni Junho. Sinabihan ni Junho si Kang Woo na hintayin siya sa parke. Pagkatapos ay nagmamadali niyang dinala si Dong May sa pampublikong palikuran. Pagbalik, nag-impake si Dong May ng gamit para umuwi. Pero pakiramdam niya umiikot ang buong mundo at gusto na lamang niyang humiga at matulog. Ngunit nag-aalala siya na baka may gawin si Junho sa kanya. Sa huli, itinapat niya ang telepono ng direkta sa kama. At doon siya nakatulog. Samantala, pumunta si Junho sa parke at nakita niyang puno ng pasa ang katawan ni Kang Woo. Marahil inabuso na naman ito ng kanyang ama. Labis na naawa si Junho. Inihagis niya ang kaunting pera at sinabing magtungo ito sa ospital. Kaagad siyang hinila ni Kang Woo pero itinulak niya ito. Tinanong ni Junho kung bakit hindi tumatakbo si Kang Woo at kung bakit hindi man lamang lumalaban. Sinabi nitong sobra ang pag-aalala niya sa kanyang ina. Pagkatapos ay tinawagan ni Junho si Taeyong para dalhin si Kang Woo sa ospital. Ngunit pagdating ni Taeyong, hindi niya makita si Kang Woo. Nandoon pa rin ang pera. Nagtaka si Taeyong. Sa oras na yon, bumalik si Junho sa silid at nakita si Dong May na mahimbing natutulog. Hindi na siya nag-isip pa at naghubad ng kanyang pangitaas. Kinabukasan, pinag-isipan ni Dong May ang nangyari at natakot siya. Tiningnan niya ang kanyang kasalukuyang hitsura at dali-daling umalis. Nakatayo si Junho sa bintana habang pinagmamasdan si Dong May at para sa kanya, lalo itong nagiging kaibig-ibig. Habang tinutupi niya ang kumot, hindi sinasadyang nakita niya ang telepono nito. Pagbalik ni Junho sa villa, nadatnan niyang nag-iimpake si Choi Ho. Sinundan niya si Dong May na dating nobyo ni Choi Ho. Napagpasyahan ni Junho na tingnan kung ano ang dadalhin ni Choi Ho. Tumawag si Dong May para itanong ang tungkol sa telepono. Sinabi ni Junho na nakita niya ito sa ibabaw ng aparador kaya itinabi niya ito. Hindi pa rin matigil si Dong May sa pag-iisip tungkol sa nangyari kagabi. Hiniling niyang ipadala na lamang nito ang telepono. Sa sandaling yon, muling sumulpot sa isip ni Dong May ang eksena kagabi. Masayang pumayag si Junho. Sinadya pa niyang magpaka-intimate sa harap ni Choi Ho na lalo itong nagalit. Binalaan ni Choi Ho si Junho na huwag paglaruan ang damdamin ni Dong May. Agad na sumagot si Junho na paano kung magtagal silang dalawa. Wala nang naisagot si Choi Ho dahil siya naman ang unang nanakit kay Dong May. Kasabay nito, may pasyente si Dong May na may sakit sa sobrang kalinisan. Hindi pwedeng mawala sa lalaking ito ang gloves. Kailangan niyang maghugas ng kamay ng napakaraming beses bawat araw kaya basag-basag ang balat ng kanyang mga kamay. Tahimik na hinawakan ni Dong May ang kanyang kamay. Agad niya itong binawi at pinunasan gamit ang basang tuwalya. Ibinuhos ni Dong May ang basura sa mesa. Nanginig ang lalaki dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin ng doktora. Pagkatapos ay pinili ni Dong May ang pinakamalinis na piraso ng basura at ipinatong sa kanya upang hawakan. Wala siyang nagawa kundi ang ngumiting pilit at sabihing magkakasakit siya. Sinagot ni Dong May na doktora siya kaya kaya niya itong pagalingin. Patuloy pa rin itong gumagamit ng iba't ibang dahilan para tumanggi. Sinabi nitong 40 taon na siyang nabubuhay pero hindi pa niya nahahawakan ang ganoong bagay. Sa huli, naubos ang pasensya ni Dong May kaya ipinatong niya ang kamay nito sa bagay. Sa ganoong paraan ay nalampasan ng lalaki ang kanyang takot. Natutunan ni Dong May ang isa pang paraan mula kay Junho.
Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Dongmei si Junho para kunin ang kanyang telepono. Noon ay may live broadcast si Junho. Maraming tagahanga sa labas na nakikinig. Nang makita ni Dongmei na napansin siya ni Junho, agad niyang sinenyasan ito para ibigay ang telepono. Palihim na komandat si Junho kay Dongmei na nagpasigaw sa mga babaeng tagahanga. Inutusan ni Junho ang kanyang assistant na ibigay ang telepono kay Dongmei. Pagkakuha niya, agad niyang pinalitan ang baterya. Tumayo si Junho at gumawa ng heart hand sign sa mga fans. Nakita ni Dongmei kung gaano sila ka-excited kaya napangiti siya. Ngunit bigla na lamang may tumakip sa kanyang mga mata mula sa likuran. Si Yoon Chun pala yon. Isa siyang mang-aawit at idol ni Dongmei. Magkakaibigan sina Kang Sok, Yoon Chun at Dongmei. Pumunta siya roon para imbitahan si Dongmei sa kanyang performance kinabukasan. Sa daan pauwi, pinanood niya ang video na nai-record niya kagabi. Nakita ni Dongmei na kakaapasok lamang ni Junho nang nagsimula itong maghubad ng kanyang pang-itaas na damit. Kaya siya ay labis na natakot. Sa sandaling yon, naisip niya kung manyak ba siya. Hindi niya inasahan na pupuntahan siya nito at babuhitin papunta sa kama. Lumabas na natatakot lang siyang ginawin siya. Kaya binuhat niya ito papunta sa kama. Tinakpan din niya ito ng kumot. Nagpatugtog rin siya ng malambot na musika at nagsuot ng sombrero. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kama, maingat siyang pinagmamasdan habang nakikinig sa musika. Pagkatapos ay masaya siyang sumayaw. Unti-unti siyang nawala sa video. Sa huli, nagkaroon ng payapang gabi si Dongmei. Dahil sa mga ginawa ni Junho, mas lalo siyang nagustuhan ni Dongmei. Pag-uwi ni Dongmei sinabi ni Sukwam na may pumasok na ibang tao sa kanilang bahay. Isang babae mula sa mataas na paaralan na si Sanyu na nakasuot ng makapal at mapang-akit na make-up. Agad sinabi ni Sukwam na ginamit ni Sanyu ang lipstick ni Dongmei. Bukod pa roon, kinuha rin ni Sanyu ang kanyang alahas. Malinaw na isa siyang magnanakaw. Sinabi ni Sanyu na mayroon siyang conduct disorder at hindi siya magnanakaw. Minsan na rin siyang ginamo ni Kang Sok. Tinanong ni Dongmei kung paano nakapasok ang babae sa bahay. Sinabi nitong nakabukas ang pinto kaya siya pumasok. Pagkatapos noon, dumating si Junho sa bahay. Itinuro siya ni Sanyu at sinabing pinuri siya nito dahil sa kanyang kagandahan. Dahil doon pumasok siya sa kanilang bahay. Hindi makapaniwala si Kang Sok na sasabihin yun ni Junho. Hindi niya inasahan na aaminin niya ito. Nahihirapan si Dongmei na magkaroon ng kaunting simpatsya para kay Junho. Ngunit ngayon ay muli siyang nagkaroon ng masamang impresyon tungkol dito. Nainis si Dongmei at sinabi kay Junho na pumarito sa kanyang kwarto upang mag-usap. Sinabi ni Junho na pinuri niya ito dahil maganda si Sanyo. Ngunit hindi naman niya intensyong sabihin dito na umuwi. Bukod pa roon, wala namang nawala sa bahay kaya kailangan na lamang nilang palayain ang babae. Naisip ni Dongmei na magkaka-interes si Junho sa kahit sinong babae. Binigyang diin niya na madali itong pakitunguhan at kayang halikan ang kahit sino. Akala niya ay hindi nito iniiwasan ang mga menor de edad. Sinabi niya na mayroon siyang paraan sa pakikitungo sa mga menor de edad. Ayaw na niyang magpaliwanag kaya tinawagan niya ang pulis upang asikasuhin at alisin si Sanyo. Sinubukan siyang pigilan ni Dongmei ngunit determinado si Junho. Agad sinabi ni Dongmei na biro lamang ang tawag kanina. Sa oras na yun, inilabas ni Sokwang si Sanyo at sinabihang umuwi na agad. Hindi nagtagal, mabilis na tumakbo palabas si Junho. Pumunta siya sa parke kung saan naghihintay sa kanya si Kang Wo. Sinabi ni Kang Wo na alam na niya kung paano lumaban. Binugbog daw niya ang kanyang ama. Simula ngayon, hindi na niya kailangang matakot na bugbugin ng kanyang ama. Marahang niyakap siya ni Junho at sinabing kailangan talaga yon upang hindi siya makaramdam ng pagkakasala. Dinala ni Kang Wo si Junho upang ipakilala sa babaeng kanyang kinahuhumalingan. Tatawagin na sana ni Junho ang babae pabalik ngunit pinigilan siya ni Kang Wo. Nakita ni Junho na hindi maalis ni Kang Wo ang kanyang mga mata sa babae. Kaya kumuha siya ng bato at inihagis sa bintana. Nang lumabas ang babae, mabilis na ipinakilala ni Junho si Kang Wo. Nahihiya itong tumakbo palayo. Hindi alam ni Kang Wo na ang taong nasa bintana ay naging ibang tao na. Nagtaka ang babae. Naghabulan sina Junho at Kang Wo sa kalye. Sila ay tumatakbo at nag-uusap ng malakas, gumagawa ng ingay sa buong kapitbahayan. Mahaba ang tinakbo nilang dalawa. Sa huli, si Junho na lamang ang nakitang nakikipag-usap sa hangin. Lumabas na si Kang Wo ay imahinasyon lamang ni Junho. Kinagabihan, nagbabasa ng libro si Dongmei. Parang may naalala siya, kaya pinanood niya muli ang video ni Junho. Kusang gumalaw ang kanyang katawan. Hindi nagtagal matapos makauwi si Junho, tinawag siya ni Sanyo. Hiningi nito na patuloyin siya dahil nawawala ang kanyang susi sa bahay. Lasing araw-araw ang kanyang ama at umalis na noon pa ang kanyang ina. Walang mapupuntahan si Sanyo. Naawa si Junho kaya binigyan niya ito ng kaunting pera at sinabihang humanap ng magbubukas ng pinto. Gayunpaman, kinuha ni Sanyo ang pera at nagkunwaring magiging komportable ang kanyang gabi. Tinitingnan ni Junho ang masiglang dalagang tumatakbo at naglalaro at ayaw niya itong mapunta sa maling landas, kaya pumayag siyang patuloyin siya ng magdamag.
Nang makita ni Dongmei na dumarating si Junho, ngumiti siya at tinawag ito pabalik. Nang makita niya ito ng ganoon, lalo siyang natakot. Ang biglaang pagiging banaya ni Dongmei ay hindi niya kayang paghandaan. Sa oras na yun, naghahalongkat si Sunyu sa loob ng refrigerator sa kusina. Nang makarinig ng ingay, bumaba si Junho upang tingnan ang sitwasyon. Nakaramdam ng hindi komportable si Dongmei nang makita niyang bumalik si Sunyu. Mabilis na ipinaliwanag ni Junho na walang matutuluyan si Sunyu kaya isang gabi lamang niya itong patutuluyin at aalis ito kinabukasan ng umaga, ngunit ayaw ni Dongmei na manatili si Sunyu. Agad lumapit si Dongmei at gustong palayasin si Sunyu ngunit sinabi ni Sunyu na wala siyang tutulugan. Bukod pa roon, bahay ito ni Junho. Nang marinig yun, hindi na alam ni Dongmei kung ano ang sasabihin. Umakyat si Dongmei at tinanong si Junho kung lumabas ba siya upang hanapin si Sunyu. Sinabi nitong hindi, may hinanap siyang ibang tao. Dahil sa sagot na yon, inisip ni Dongmei na marami pang ibang babae sa paligid ni Junho. Nag-isip siya kung bakit niya ito tinitext na may nararamdaman siya para dito. Hindi niya inaasahan na sasabihin nitong iba na ang noon kaysa ngayon. Napangiti siya, pero sa loob niya, lubos siyang nalungkot. Galit siyang pumunta sa sala at sinabing napakawalang katwiran ng mga lalaking nakatira roon. Sinabihan ni Dongmei si Sunyu na sa kwarto na lamang ito matulog. Palihim niyang naisip na kailangan niyang itigil ang lahat ng pagkanan ni Junho. Sa oras na yon, labis ding hindi nasisiyahan si Junho. Sinabi nitong tigilan na niya ang pagtawag sa kanya bilang babaerong aso. Kinabukasan, kailangan ni Junho na dalhin si Kang Woo sa ospital kaya gusto niyang ihatid si Dongmei. Pero dahil sa nangyari kagabi, masama pa rin ang loob niya. Sinabihan niya si Junho na huwag nang makipag-usap o manukso sa kanya. Iniisip nitong nung sandaling yun, totoong naantig siya. Hindi ngayon, sa harap ng pagtutol nito, sinabi lamang ni Dongmei na huwag na itong magsalita sa kanya kailanman. Ni hindi pa nga nagsisimula ang kanilang Cold War. Hindi nagtagal, dinala ni Junho si Kang Woo sa ospital. Nang makita niyang dumaraan si Dongmei hindi niya napigil ang lumapit para bumati. Bago pa man ito sumagot, bigla niyang naalala na ayaw nitong nagsasalita siya. Agad siyang tumalikod at umalis. Nang makita ito ni Dongmei napamura siya ng mahina. Habang naghihintay sila ng tawag, napansin ni Junho na matagal nang naghihintay si Kang Woo at hindi pa rin ito tinatawag. Agad siyang lumapit sa nurse para tanungin kung gaano pa katagal. Tiningnan ng nurse ang bakanteng upuan sa harap niya kaya nagtaka ito. Hindi rin niya mahanap ang pangalan ni Kang Woo sa sistema. Nang lumingon si Junho, napagtanto niyang wala na si Kang Woo. Hindi niya alam na lumalala na ang obsessive-compulsive disorder nito. Hindi nagtagal, gusto ni Kang Sok na hiramin ang sasakyan ni Junho papunta sa performance ni Yoon Chun. Ayaw ni Dongmei na sumakay sa sasakyan ni Junho pero sinabi ni Kang Sok na wala ng bus na dumidiretso roon. Wala siyang nagawa kundi sumakay. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Kang Sok na ang tunay na pakay nila ay bisitahin ang asawa ni Yoon Chun. Isa itong schizophrenic na pasyenteng kailangang uminom ng gamot para makontrol ang kanyang karamdaman. Pero hindi inaasahang nabuntis ito. Pinili nitong ipagpatuloy ang pagbubuntis kahit maraming tumutol. Dahil hindi ito umiinom ng gamot, palaging masama ang kanyang pakiramdam. Pagdating nila, binuksan ni Junho ang pinto para kay Dongmei na medyo ikinagulat nito. Habang pinapanood nila ang pagtatanghal, nakita ni Junho na mukha naman talagang normal ang asawa ni Yoon Chun. Tinanong ni Dongmei kung iniisip niyang parang mga halimaw ang mga pasyenteng may schizophrenia. Sinabi ni Junho na hindi niya alam dahil iba ang kanyang imahinasyon kaysa normal. Pagkatapos ng performance, masama pa rin ang lagay ng pag-iisip ng asawa ni Yoon Chun. Nagpasya si Dongmei na manatili upang patuloy itong aliwin. Ang tatlo naman ay mauuna ng umuwi. Pero hindi pa man sila nakakakalayo, nakita nilang tumalon sa ilog ang asawa ni Yoon Chun. Gusto sana itong sagipin ng asawa pero hindi ito marunong lumangoy. Dahil sa panganib, labis na nag-alala si Su Kwang kaya bigla siyang nagkasakit. Hindi siya makagalaw, mabilis na tumalon si Kang Sok at hinila si Yoon Chun papunta sa pampang. Kasabay nito, lumangoy din si Junho para sagipin ang babae at dalhin sa dalampasigan. Sumigaw si Dongmei na buntis ang babae kaya hindi ito pwedeng malunok ng tubig. Napilitan si Junho na baguhin ang kanyang posisyon para iligtas ito. Hindi inaasahan, muntik siyang mapasubsob sa tubig ng babae. Nakita ni Dongmei na malapit ng malunod ang dalawa at bigla siyang natakot na baka hindi niya na muling makita si Junho. Sa kabutihang palad, naiahon ni Junho ang babae. Maingat niya itong inilapag sa lupa. Mabilis na nagsagawa si Dongmei ng CPR. Sa kabutihang palad, dumating si Junho sa tamang oras upang iligtas silang dalawa. Kung hindi, buhay nilang pareho ang mawawala. Nakahinga si Mai nang maluwag nang makita niyang hindi malala ang pagkakasugat ni Junho. Tila naging mas malapit ang relasyon nila. Kinagabihan, umuwi muna sina Kang Sok at Su Kwang. Panandali ang nanatili sina Dongmei at Junho upang alagaan ang asawa ni Yoon Chun. Tinitigin niya ang dalawang tao sa silid at pagkatapos ay tiningnan si Junho at tinanong kung sa tingin niya ay kayang pagtagumpayan iyon dahil sa pag-ibig. Agad na sumang-ayon si Junho.
Medyo nagulat si Dong May na siya rin ang nagsasabing napakahalaga ng pag-ibig. Tinanong niya pa kung naniniwala itong ang pag-ibig ay nagdadala ng kaligayahan o sigla, tuwa, at tapang. Sinabi ni Junho na maaari itong magdala ng sakit at pagsisisi, marahil pati lungkot, kawalan ng pag-asa at kalumbayan, pero nagbibigay din ito ng lakas para manalo. Sa ganoong paraan lamang ito matatawag na pag-ibig. Nagtanong si Dong May kung kanino natutunan ni Junho ang mga yon. Diretso niyang sinagot na natutunan niya yon mula sa pag-ibig. Sinabi niyang talagang napakapasyente niya at masunurin sa kanyang nobya. Napatawa si Dong May. Sinabi naman ni Junho na hindi niya yun alam dahil hindi naman siya umiibig sa kanya. Kung iniibig siya nito, magugulat ito. Pagkasabi noon, bumalik si Junho sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan, sinabi ni Dong May kay Yoon Chun na dalhin ang asawa nito sa ospital para magpagamot. Sa ganoong paraan, hindi na nito kakailanganing uminom ng gamot para makontrol ang karamdaman. Pagkaalis nila, agad na hinanap ni Dong May si Junho. Natagpuan niya ang mga sapatos nito sa banyo. Nang buksan ni Dong May ang pinto, nakita niya si Junho na nakasandal sa dingding. Naliligo ito sa pawis at mukhang labis na kaawa-awa. Hinulaan ni Dong May na nanaginip ito ng masama. Naalala niya na natulog din si Junho sa banyo noong nakaraang pagkakataon. Inisip niyang mayroon itong kakaibang hilig, ngunit hindi na siya gaanong nagulat. Ginising niya ito kalaunan. Sa daan pauwi, tinanong siya nito kung bakit hindi siya nagulat nang makita siyang ganoon. Ipinaliwanag niya na kilala niya ang isang pasyenteng may OCD na laging natutulog sa kulungan ng aso. Kaya naiintindihan ni Dong May ang kilos ni Junho. Sinabi ni Junho na noong 15 siyang taong gulang, madalas siyang bugbugin ng kanyang kapatid at ng kanyang amain. Ang dahilan ay galit sa kanya ang kanyang amain, at binubugbog naman siya ng kanyang kapatid dahil binubugbog ito ng kanilang amain. Ngunit hindi naglalakas loob ang kanyang kapatid na lumaban pabalik. Isang beses, gustong ipangsugal ng kanyang amain ang matrikula ni Junho. Tumanggi si Junho na ibigay yon at tumakas siyang parang baliw. Nagtago siya sa banyo. Mula noon, naging pinakaligtas na lugar niya ang banyo. Marahil kaya niya inisip si Kang Wo. Biktima rin ito ng pang-aabuso ng kanyang amain. Lumabas na dulot ito ng nakaraang psikolohikal na trauma. Tiningnan ni Dong May si Junho na parabang nagkukwento siya ng biro, ngunit halata ang kanyang emosyon. Hindi niya inasahan na sa likod ng masayahing anyo ni Junho ay nakatago ang ganoong mapait na karanasan. Pagkatapos ay napunta silang dalawa sa isang lawa. Sinabi ni Junho na napakaganda ng lugar at sayang kung titingnan lamang. Mabilis na sinabi ni Dong May na natatakot siya sa tubig. Ngunit sinabi ni Junho na kalmayin lamang niya ang sarili. Tumanggi siya at sinabing hindi niya kaya. Kaya binuhat siya nito at inilagay sa tubig. Nang mapunta si Dong May sa lawa, napagtanto niyang hindi naman pala ganoon kahirap ang mag-relax. Masaya silang nagwisikan ng tubig. Bigla na lamang lumapit si Junho upang halikan si Dong May. Ang hindi inaasahang halik ay nagpatigil sa kanya. Nalito si Dong May dahil sa ginawa nito. Ngunit kalaunan ay tumugon siya. Hindi nagtagal, bigla niya itong itinulak at sinampal. Nabigla si Junho sa sampal kaya siya ay naguluhan. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang naging reaksyon nito. Gayunpaman, hindi niya yun masyadong ininda. Dahil sanay na siya. Pagkatapos ay iminungkahi niyang pumunta sila sa syudad upang bumili ng mga gamit. Sinabi niyang hindi komportable ang suot na basang damit. Hindi naisip ni Dong May na kailangan nilang bumili. Tutuyuin naman daw yun kapag naglakad-lakad pa sila ng kaunti. Ngunit sa huli, hindi niya natalo si Junho. Kaya sumama siya rito papunta sa mall. Nakapili na agad ng damit si Junho. Ngunit ayaw bumili ni Dong May. Kaya bumili si Junho ng isang set ng damit para sa kanya. Paglabas nila, sinabi ni Junho na hindi siya kumukuha ng pera mula sa taong hinahalikan niya. Ngunit inakala ni Dong May na isang panig lamang ang halik na yun. Sinabi ni Junho na pareho nilang naramdaman yon. Dahil hindi nila kinamuhian ang pakiramdam noong sandaling yon. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Dong May na aminin yon. Sinabi pa niya na ayaw niya ang pakiramdam na yon. Sinabi niyang ayaw niya ang paraan ng paglalandi nito sa iba ng basta-basta. Iginiit ni Junho na hindi siya humahalik sa kahit sino. Ginagawa lamang niya yon sa taong may nararamdaman siya. Tapat na gusto ni Junho si Dong May. Kaya niya ito hinalikan. Ngunit ayaw pa rin itong tanggapin ni Dong May at inisip na pansamantala lamang ang interes nito sa kanya. Biglang iminungkahi ni Junho na mag-date sila. Kung hindi agad sasang-ayon si Dong May bibigyan niya ito ng oras para mag-isip. Agad niyang iniling ang ulo at sinabing hindi niya kailangan yon. Medyo nagalit si Junho. Ngunit binuksan pa rin niya ang pinto ng kotse para sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit may nararamdaman ito para sa kanya ngunit ayaw nitong aminin. Sa totoo lang, depensa lamang yun ni Dong May. Hindi nagtagal, nakabalik na ang dalawa sa bahay. Naramdaman ni Sok Hwan ang kakaibang atmosphere at paulit-ulit na tinatanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Dong May na hinalikan siyang muli ni Junho ngayong araw. At tinanggihan niya ito. Inamin din ni Junho at sinabing talagang naantig siya. Kaya niya ito hinalikan. Nang halikan niya ito, napakaganda ng pakiramdam. Ngunit iba na raw ngayon.
Patuloy niyang tinanong kung talagang wala itong nararamdaman. Kumpiyansa itong sumagot na kahit itanong niya yon ng 10 beses, pareho pa rin ang sagot. Labis siyang nadismaya kaya tumalikod siya at dumiretso sa kanyang kwarto. Napansin ni Kang Sok ang pag-aalinlangan ni Dongmai. Alam niyang may nararamdaman din ito para kay Junho. Pumasok si Kang Sok sa kwarto at tinanong kung nakakaramdam ba siya ng kawalan ng seguridad kapag hinahalikan siya nito. Agad niyang sinagot na hindi naman niya ito kinamumuhian. Hiningi ni Kang Sok na maging malinaw siya sa kanyang sagot. Wala siyang nagawa kundi aminin ng tapat na gusto niya ito. Sa totoo lang, natatakot lamang si Dongmai na masaktan. Dahil sa kanyang paningin, babaero si Junho. Pakiramdam niya ay wala itong maibibigay na seguridad. Hindi nagtagal, sinabi ni Kang Sok kay Junho na huwag nitong paglaruan si Dongmai. Dahil masasaktan niya ito. Sa oras na ito, lumapit din si Dongmai at inamin na totoong may naramdaman siya kahapon. Pero sandaling-sandali lang yon. Nag-isip muna sandali si Junho at pagkatapos ay sinabi na kung gusto talaga siyang mahalin ni Dongmai tatapik siya sa pinto ng 3 beses o tatawag hanggang tumunog yun ng 3 beses. Kapag hindi niya gusto, mananatili siyang tahimik at walang gagawin. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Kang Wo. Nang dalhin ni Junho si Kang Wo pauwi, nakita niya ang ama ni Kang Wo na binubugbog ang ina nito. Mabilis na tumakbo si Junho para pigilan siya. Biglang pumulot ng bato si Kang Wo. Halatang gusto nitong pukpukin ang ulo ng kanyang ama. Kaya mabilis siyang pinigilan ni Junho. Natakot si Junho na maulit ni Kang Wo ang pagkakamaling nagawa niya noon. Noong bata pa si Junho, nang bugbugin siya ng kanyang kapatid at ama, nawalan siya ng kontrol at napatay ang kanyang ama. May hawak na kutsilyo ang kapatid ni Junho kaya siya ang naaresto. Para protektahan si Junho, pinili ng ina nilang manahimik. Hindi nagtagal, nakauwi rin siya. Tumawag si Dongmai kay Junho pero hindi niya ito sinagot. Diretso siyang pumasok sa kanyang silid. Sinundan siya ni Sisi at sinabing buksan niya ang pinto. Binuksan niya ito at sinabi na ang password sa pagitan nila ay 3 katok. Tinitigan lang siya ni Dongmai at umalis. Bumalik siya sa kanyang silid para kunin ang kahon ng gamot at dinala yun sa banyo ni Junho. Marahan niyang nilinis at dinisimpekta ang sugat nito. Samantala, ikinwento ni Junho kay Dongmai ang tungkol kay Kang Wo. Pakiramdam ni Junho, magkahawig sila ni Kang Wo nung bata pa sila. Dahan-daang hinawakan ni Dongmai ang pisngi ni Junho. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Tinanong ni Dongmai kung saan nanggaling ang peklat sa balikat niya. Sinabi ni Junho na 3 taon na ang nakalipas mula nang saksakin siya ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang sikreto. Laking gulat ni Dongmai na ang bathtub ang higa ni Junho. Ang trauma niya noong kabataan ay nanatili hanggang ngayon at hindi gumagaling. Kinabukasan, nagbahagi rin si Dongmai ng sarili niyang kwento kay Junho. Sinabi niyang kung hindi ito babaero, malamang ay nagustuhan niya na ito. May sense of humor si Junho. Matagumpay siya at napakagwapo kaya madaling magustuhan. Sinabi ni Dongmai na kung mas bata lang siya, siguradong makikipag-date siya rito. Pero ngayon ay 30 taong gulang na siya kaya delikado ang makipag-date dito. Sinabi ni Junho na subukan lang niya. Kapag pumayag siyang makipag-date, siguradong may in love siya rito. Halos nabilaukan si Dongmai sa iniinom niyang beer. Hindi nagtagal, nakakuha ng pagkakataon ng kapatid ni Junho na si J-Bomb na pansamantalang makalabas ng kulungan para bumisita sa mga kamag-anak. Sinabi ni J-Bomb kay Kang Sok na bigyan siya ng gamot na pampatapat. Balak niya itong iturok kay Junho. Nang makita ni Junho ang gamot, itinulak niya si Kang Sok. Palihim na kinuha ni J-Bomb ang gamot at dinala kay Junho. Sa oras na ito, nag-ipon ang buong lakas ng loob si Dongmai at nagpa siya na pumayag sa isang date kay Junho. Tinawagan niya ito at hinintay na tumunog ang telepono ng 3 beses. Pagkatapos ay nag-text siya kay Junho. Tumunog ang telepono ng 3 beses at naghihintay siya sa istasyon ng bus. Gustong sorpresahin ni Junho si Dongmai kaya hindi siya nag-text pabalik. Pareho silang naghihintay na magkita. Sobrang saya ni Junho kaya ayaw niyang magmaneho. Nagdesisyon siyang mag-taxi papunta sa lugar ng tagpuan. Dumating din doon si J-Bomb. Nang makita ni J-Bomb na umalis si Junho, nagmamadali rin siyang lumabas. Nakatayo si Dongmai sa istasyon ng bus at lumilingga-lingga pero hindi pa rin makita si Junho. Sa parehong oras, bumaba si Junho mula sa bus sa kalsada sa tapat. Mula sa malayo, kumaway si Junho kay Dongmai. Sa kasamaang palad, hindi siya nito nakita. Sa sandaling yun, tahimik na tumayo si J-Bomb sa likuran ni Junho at hinampas siya sa ulo gamit ang isang pamalo. Pagkatapos ay tinurukan niya si Junho ng gamot. Sa ganoong paraan, nadala si Junho sa harap mismo ni Dongmai nang hindi niya nalalaman. Tinawagan niya si Junho pero walang sumagot. Samantala, marahas siyang binubugbog ng kanyang kapatid. Ang tagpo ay eksaktong-eksakto noong bata pa siya. Pinilit ni J-Bomb si Junho na umamin pero hindi siya nagsalita. Hindi nagtagal, maraming taong nagtipon sa paligid nila. May nagsabing tatawag sila ng pulis. Mabilis silang pinigilan ni Junho at sinabing naglalaro lang sila. Siya ang magbabayad sa lahat. Natakot si J-Bomb nang marinig ang salitang pulis.
Mabilis na nagpaliwanag si J-Bomb na isa lang yung hindi pagkakaintindihan. Hindi nagtagal, dumating din si Kang Song-tae. Sinabi ni J-Bomb na hindi gumana ang gamot. Lumabas na naging maingat si Kang Sok dahil baka mangulit si J-Bomb. Kaya normal sale lang ang inilabas niya. Sinabi ni Kang Sok kay Junho na tawagan ng pulis. Ikinwento ni Kang Sok na habang ginagamot niya si J-Bomb ng psikolohikal, pakiramdam niya ay delikado ito at may balak na paghihiganti. Pero sinabi ni Junho na kung talagang gusto siyang saktan ni J-Bomb, sinaksak na sana siya nito sa leeg at hindi lang sa balikat 3 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, hiringgilya ang ginamit niya at hindi kutsilyo. Sinabi rin ni Junho na kahit madalas siyang bugbugin ni J-Bomb noong bata sila, kapag nakikita nitong wala siyang tsinelas, ibinibigay nito ang suot niyang tsinelas. Para kay Junho, hindi talaga masamang tao si J-Bomb. Kapag talagang sinaktan siya ni J-Bomb balang araw, saka na lamang nila haharapin yun. Kung ganoon, hindi na nakapagsalita pa si Miss Kang Sok. Sa huli, dinala ni Taeyong si J-Bomb pabalik sa bilangguan. Muling tumawag si Dong May kay Junho at ipinaliwanag na binugbog lamang siya ng kanyang kapatid kaya hindi niya nasagot ang tawag. Nasa parke siya ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Dong May sa parke at niyakap si Junho. Matapos magpasya si Dong May na makipag-date kay Junho, gumaling siya mula sa kanyang anxiety disorder. Bawat sandali kasama niya ay naging matamis. Kinabukasan ng umaga, mabait na tinanong ni Junho si Dong May kung nakatulog ba siyang mabuti kagabi. Medyo naguluhan siya at sumagot na kung ano ang nagpi. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, natapos ni Junho ang paghahanda ng isang almusal ng pag-ibig para sa kanyang kasintahan. Pinakain pa niya ito. Kinagabihan, matapos magtrabaho si Junho, bumili siya ng sorbetes at naghintay kay Dong May sa hintuan ng bus. Pagkatapos ay umuwi ang dalawa upang magbasa ng mga aklat ng magkasama. Nagmungkahi si Junho na dapat silang magbakasyon. Tinanong siya ni Dong May kung bakit kailangan pang magbakasyon, o gusto ba niyang pabilisin ang proseso. Hindi inaasahan, tinanong siya nito kung bakit ang paglalakbay ay pagpapabilis ng proseso. Tinanong niya kung hindi ba nito natatagpo ang masaya ang makita ang magagandang tanawin ng kalikasan. Tinanong nito kung maglalakbay silang magkasama, poprotektahan ba siya nito. Seryoso niyang sinabi na syempre kailangan niyang protektahan ito. Gusto niyang manumpa siya na poprotektahan siya sa harap ni na Kang Sok at Su Kwang. Matatag siyang sumagot na kung hindi niya ito maprotektahan kapag nagbakasyon sila, magiging kinasusok lamang aso siya na papaluhon hanggang mamatay. Mukhang nadismaya sina Kang Sok at Su Kwang. Hindi inaasahan, sinabi ni Dong May na ang pagprotekta sa kanya ay nangangahulugang hindi siya hahayaang magkaroon ng hindi inaasahang aksidente. Kailangan siyang protektahan ni Junho mula sa ibang mga lalaki. Mabilis na nagsimula ang paglalakbay ng dalawa. Una, dinala ni Junho si Dong May sa kanilang bahay. Masayang nag-usap si Dong May at ang kanyang ina. Ibinunyag ng ina ni Junho na si Dong May ang unang babaeng dinala niya sa bahay. Napakatuwa ni Miss sa kanya. Sinabi niya sa dalawa na mag-date sila ng matagal. Masaya rin si Junho nang purihin ng kanyang ina ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay opisyal na nagsimula ang kanilang paglalakbay. Dumating sila ng huli sa paliparan kaya tumakbo si Junho upang magtanong kung may natitirang tiket pa. Tumakbo si Dong May kasunod niya at aksidenteng natamba at nabali ang kanyang braso. Dinala niya ang kanyang kasintahan sa ospital upang lagyan ng cast. Sinabi niya na ayos lang dahil hindi naman kalakihan ang halaga. Sinabi nitong sayang lamang yon dahil hindi naman malala ang kanyang pinsala. Gusto rin niyang hatiin nila ang gastusin sa paglalakbay. Hindi niya alam kung magkano ang kinikita nito, ngunit umaasa siyang hindi nito wawalay ng pera sa mga babae maliban na lang kung gusto niya siyang pakasalan. At ganoon nagsimula ang masaya nilang paglalakbay. Mabilis silang nakarating sa hotel. Hindi inaasahan, nag-book si Junho ng VIP room sa isang 5-star na hotel. Naisip ni Dong May na masyado itong mahal kaya humiling siyang palitan ng kwarto. Agad naman siyang pumayag, kaya lumipat ang dalawa sa isa pang kwarto. Sinabi ni Junho na medyo mas mura ang kwartong ito. 250,000 won lamang kada gabi. Tiningnan ni Dong May ang istruktura ng kwarto at naramdamang hindi sulit ang presyo. Tumawag siya sa front desk upang magtanong tungkol sa ibang mga kwarto. Nang makita ito ni Junho, agad siyang umiwas ng tingin. Lumabas na ang kwartong ito ay 500,000 won bawat gabi. Wala siyang nagawa kundi dalhin siya sa isang hostel. Hindi pa rin siya nasiyahan kaya humiling ulit siyang magpalit ng kwarto. Sa puntong ito, muntik nang mawala ang pasensya niya, ngunit naghanap pa rin siya ng isang lokal. Gusto niyang magtanong kung may lugar na maaaring rentahan sa isang makatuwirang presyo. Masayang inamin ni Dong May na isa siyang mabuting kasintahan. Tiniis niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang tulungan ang kanyang kasintahan na makatipid. Natawa si Junho at sumang-ayon sa sinabi niya. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang homestay. Nagmungkahi si Junho na matulog sila sa isang kwarto, ngunit tumanggi si Dong May. Kinabukasan, nagtungo ang dalawa sa lugar na matagal nang gustong puntahan ni Dong May. Habang nagpapahinga, binanggit niya si Su Kwang. Dati, inilagay ng kasintahan niya ang soft drink na nainom nito sa bibig ni Su Kwang.
Bigla itong nabulunan at tuloy-tuloy na umubo. Labis na nahiya ang kanyang kasintahan kaya napaiyak ito at tumakbo palayo. Habang ikinukwento ni Dongmei ang pangyayaring ito, nagsubo siya ng isang katsarang sorbetes. Agad siyang hinalikan ni Junho sa labi. Hindi inaasahan, bigla siyang nagalit. Inihagis niya ang kahon ng sorbetes sa sahig at sinabing hindi na siya kakain. Labis na nabigla si Junho at hindi niya maintindihan kung bakit ito biglang nagalit. Nang kumain sila, sumunod sila sa mga patakaran. Kumuha si Dongmei ng isang pirasong karne para kay Junho. Kumuha naman siya ng isang pirasong gulay para sa kanya. Masarap yun para kay Dongmei kaya gusto pa sana niyang kumain. Ngunit sinabi nitong ayaw niya siyang kuhanan. Nagkunwari siyang masakit ang katawan niya. Nang makita yon, marahan niyang hinaypan ng lugar na masakit. May kanin na damaykit sa bibig ni Dongmei kaya hiniling niyang tulungan siya. Ngunit hindi inaasahan, sinabi niya rito na panasan yun mag-isa dahil baka sabihin nitong wala siyang limitasyon. Pagkatapos kumain, hinati nilang dalawa ang bayad sa pagkain. Pagbalik sa tinutuluyan nila, nagsimulang mag-impake si Junho dahil gusto niyang mag-swimming. Sinabi ni Dongmei na natatakot siyang mag-isa. Hindi inaasahan, basta niya lamang itong inaliw at sinabing ligtas ang lugar na yon. Pagkatapos ay nag-empake siya at pumunta sa dagat. Pagkaalis niya, humiga si Dongmei sa kama, paikot-ikot at hindi makatulog. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, nagpasya siyang pumunta sa dagat para hanapin siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghahanap, nakita rin niya si Junho na palutang-lutang sa dagat. Masaya niyang tinawag ang pangalan nito. Nang makita siyang dumating para hanapin siya, masaya rin siyang lumangoy pabalik sa pampang. Pagkaahon niya, marahan niyang hinalikan si Dongmei sa labi. Sa wakas, lumuha siya sa sobrang saya. Umiyak din si Junho. Sa sakit ng kalooban niya, sinabi niyang hindi pa niya ito mahal, ngunit masaya itong sumagot na mamahalin din niya ito balang araw. Para siyang kuting na gumapang papunta sa mga bisig niya at nakatulog. Nasa tabi lang niya si Junho, marahang iniingatan siya. Kahit nang may gumapang na alimango malapit sa kanila, natakot si Junho na magising siya. Sa kalagitnaan ng gabi, napanaginipan ni Junho na nabangga ng kotse si Kang Wo. Pagkagising niya, nakita niyang parang sinaksak siya ng kanyang kapatid at dumudugo ang kanyang tiyan. Mabuti na lamang at agad siyang hinila ni Dongmei pabalik sa realidad. Lumabas na paranoid lang si Junho. Kapag hindi siya natutulog sa banyo, nagkakaroon siya ng bangungot. Agad siyang tinulungan ni Dongmei na huminga ng maayos. Sa wakas, kumalma rin siya. Dumating ang isang tao kaya mabilis silang nag-impake at tumakbo palayo. Kinabukasan, bumalik sila sa dalampasigan. Marami siyang tanong na karaniwang tinatanong ng mga babae. Pakiramdam niya, masyadong mabilis at pabigla-bigla ang pagkaka-in-love nila. Wala nang nagawa si Junho kundi sabihin parang hindi pa niya ito mahal. Nainis si Dongmei nang marinig yun dahil parang sinabi nitong hindi niya siya mahal. Hindi nagtagal, natapos ang kanilang biyahe. Pagkababa nila sa eroplano, sinabi ni Junho kay Dongmei na mauna na itong umuwi. Nag-aalala si Junho para kay Kang Wo kaya kailangan niyang puntahan ang bahay nito para kamustahin. Malinaw na lumalala ang kondisyon ni Junho. Hindi nagtagal, dumating si Junho sa parking lot at nakita niyang naghihintay si Kang Wo. Lumabas na mali ang tagpuan nilang dalawa. Mukhang mas lalong naaapektuhan ang isip ni Junho. Pag-uwi niya, nagsimula siyang magsulat ng komposisyon ngunit wala siyang inspirasyon. Hindi siya kontento sa mga salita. Nang isinusulat niya ito, tumawag si Dongmei para tanungin kung bakit hindi niya ito kinontak. Sinabi niyang ayaw niyang makipag-usap habang nagtatrabaho. Biglang tumunog ang doorbell at lumabas na si Choi Ho pala ang dumating. Nakaramdam ng pagkainis si Dongmei at nasira ang mood niya nang makita si Choi Ho sa loob ng bahay. Pumunta siya sa silid ni Junho at tinanong kung ano ang tingin nito tungkol sa pagdating ni Choi Ho. Sagot ni Junho, si Choi Ho ay narito upang hanapin si Kang Sok. Pagkatapos ay malamig niyang sinabing nagtatrabaho siya. Hindi umimik si Dongmei at lumabas ng silid. Pagkaalis ni Choi Ho, agad na sinisi ni Dongmei si Kang Sok dahil pinapante niya ito sa kanilang bahay. Diretsahang sagot ni Kang Sok, pumunta si Choi Ho dahil sa trabaho. Wala ring reklamo si Su Kwang. Dumating si Junho pababa ng hagdan at gusto niyang kausapin si Dongmei. Pero nainis si Dongmei at sinabing dahil nagtatrabaho siya, hindi sila mag-uusap. Pagkatapos ay pinabalik niya ito sa kwarto para magsulat. Hindi inaasahan, nagalit si Junho at sinabing hindi siya makapagsusulat sa ganitong pakiramdam. Sinabi ni Dongmei na dahil sa mood niya kaya hindi siya makapagsulat. Hindi siya makabuo ng kahit isang salita kaya nagmamadali siyang naiinis. Para kay Kang Sok, maayos naman ang paghihiwalay ni na Dongmei at Choi Ho kaya pakiramdam niya ay hindi dapat ganito ka-hard-hearted si Dongmei. Pero para kay Dongmei ayaw na talaga niyang makita si Choi Ho. Umalis ang apat, umakyat si Junho para ipaliwanag kay Dongmei na ayaw rin naman talaga niyang pumunta si Choi Ho. Pero takot siyang isipin itong makasarili siya kaya tiniis niya. Sinabi ni Dongmei na hindi siya ganoon ka-generous. Kung makita niyang pumupunta ang mga ex-girlfriends ni Junho sa bahay, tiyak na palalayasin niya ang mga ito. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Junho.
Walang bagay na hindi kayang ayusin ng isang halik. Kaya naglaho ang lahat ng inis. Iminungkahi ni Dong May na kapag nagsusulat si Junho, maglagay ito ng Do Not Disturb sign sa pinto. Sinabi ni Junho na hindi na kailangan dahil lilipat siya. Lumabas na tapos na ang construction site sa tabi kaya hindi na ito maingay kapag sumusulat siya. Nabigla si Dong May nang marinig niya ang balitang yon. Pagkatapos, mabilis na nag-impake si Junho, handang pumunta roon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Tungkol naman sa kung kailan siya babalik, kailangan pang makarating doon upang makapagpas siya. Napakabigla ng pangyayari kaya hindi nagkaroon ng oras si Dong May upang maunawaan ito. Nang gabing yun, nakahiga siya sa kama at hindi makatulog. Pagkatapos, nagpa siya si Dong May na pumunta sa kwarto ni Junho. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng isang papel na nakadikit sa dingding. Ang password ng banyo ay ang flight number mula sa huli nilang paglalakbay. Inilagay ni Dong May ang password at nakapasok sa kwarto. Tiningnan niya ang lahat ng nasa loob. Humiga siya sa bathtub at tahimik na sininghat ang nananatiling amoy ni Junho. Hindi nagtagal, tinurukan ni Kang Sok si J-Bomb ng truth drug. Pagkatapos ng turok, lahat ng lalabas sa bibig niya ay ang katotohanan. Nagbilang pabalik si Kang Sok mula 10 at ibinunyag ni J-Bomb ang sikreto na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Noong bata pa siya, lagi umanong kinukonsinti ng kanyang ina si Junho. Kapag kasama nito si Junho, palagi siyang masayang nakangiti. Sa kabaligtaran, madalas siyang bugbugin ng kanyang amain. Isang araw, pag-uwi ni J-Bomb, nakita niyang binubugbog ng amain si Junho. Kaya sumugod siya at nakipaglaban sa amain. Sa sandaling yon, hawak ni Junho ang isang kutsilyo sa mesa. Tumalikod ang amain at sumugod papunta sa kutsilyo. Pareho silang natambas sa sahig. Hinila ni J-Bomb palayo ang amain. Nang makita niyang tumusok ang bagay sa amain, hinugot niya ang sandata. Ngunit sa sandaling yon, nakita yon ng kanilang ina. Lumapit siya at niyakap si Junho. Sinabi ni J-Bomb sa ina na tawagan ng pulis at i-report na nakapatay siya. Kung para sa self-defense, 2 taon lamang siya makukulong. Hindi inaasahan, hinatulan siya ng korte ng 11 taon. Agad na sinabi ni J-Bomb sa korte ang totoo, si Junho ang pumatay sa kanilang amain. Ngunit tumstigo si Junho laban kay J-Bomb. Nanahimik rin ang kanyang ina. Kaya matinding kinamuhian ni J-Bomb ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanilang ina. Samantala, dumating si Choi Ho upang hanapin si Junho at sinabing nais gamitin ng TV station ang kaso ni J-Bomb upang turuan ang mga kabataang nagkakasala. Nadama ni Junho na masyadong mabigat ang sentensya na ibinigay noon kay J-Bomb. Kaya hiniling ni Junho kay Choi Ho na linisin ang pangalan ni J-Bomb. Bago umalis si Junho, binalaan niya si Choi Ho na huwag magpakita sa paligid ni Dong May. Binalaan din siya ni Choi Ho na huwag masyadong lumapit kay Dong May. Sarkastikong tinanong ni Junho kung ano ang mangyayari kung maghalikan sila. Hinila ni Choi Ho si Junho at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil kilala na raw niya si Dong May sa loob ng 300 araw, ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong hawakan nito. Hindi makapaniwala si Choi Ho na natalo siya kay Junho. Galit siyang sumugod at sinuntok si Junho sa mukha. Kahit nais ni Junho na palampasin ito, muling sumugod si Choi Ho at inatake siya. Sa wakas, hindi na nakaabot ang pasensya ni Junho at pinabagsak niya si Choi Ho sa lupa. Hindi pa rin kumbinsido si Choi Ho kaya sumugod siyang muli, ngunit itinulak siya palayo ni Junho. Hindi inaasahan, natambas si Choi Ho at nawala ng malay. Kaya mabilis na sinuri siya ni Junho. Sa kabutihang palad, pansamantalang nawala ng malay lamang si Choi Ho. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Choi Ho at tinanong si Junho kung tunay nga ba nitong mahal si Dong May. Ngunit naisip ni Junho na anuman ang sagot niya, magagalit pa rin si Choi Ho. Sa oras na yon, nakatanggap si Taeyong ng tawag mula sa pulis na may nakapulot ng wallet ni Junho. Kaya umaasa silang pupunta siya upang kunin yon. Ipinakita rin nila kay Taeyong ang video ni Junho na nakikipaglaban sa hangin. Inisip ng pulis na may problema sa pag-iisip si Junho kaya iminungkahi nilang dalhin ito sa ospital para magpatingin. Mabilis na ipinaliwanag ni Taeyong na normal yon. Binalaan niya ang pulis na kung kumalat ang video, sasampahan niya sila ng kaso para sa invasion of privacy at defamation. Pagkatapos, pumunta si Taeyong sa lugar kung saan lumitaw si Junho sa video. Ito ang bahay na tinitirhan ni Junho noong bata pa siya. Tinawagan ni Taeyong si Junho at sinabing nais niyang ilathala ang aklat ni Kang Wo. Hiningi niya ang numero nito upang makontak siya. Pagkatanggap ng mensahe, mabilis siyang tumawag. Ngunit, nakapagtataka, hindi umiiral ang numero. Tumawag siya sa isa pang numero ngunit hindi rin umiiral. Naisip ni Taeyong na talagang may problema sa pag-iisip si Junho. Kinabukasan, pumunta si Taeyong sa paaralan ni Kang Wo at sinabi ang wala roon ang estudyante. Ngunit nakontak niya ang babae na pinagbatuhan ni Junho ng bato noong nakaraan. Tinanong ni Taeyong kung nakakita siya ng taong kamukhang kamukha ni Junho. Ano raw ang nangyari? Sinabi ng babae na nang buksan niya ang pinto, may lalaking kamukhang kamukha ni Junho.
Patuloy itong tumuturo sa espasyong wala namang tao at sinasabing gusto raw siya ng lalaking yon. Kakatapos lang magpakilala ni Junho at bigla itong tumakbo palayo. Tinanong siya ng babae kung si Junho ba ang taong yon. Mabilis itong itinanggi ni Taeyong, sinabing hindi siya karaniwang nagsusuot ng ganoong klaseng damit. Hindi na nagtanong pa ang babae. Hindi nagtagal, nag-impake si Junho ng kanyang mga gamit at naghanda ng bumalik sa kanilang bahay. Hindi niya nakita si Dong Mai upang magpaalam kaya medyo nang hinayang siyang umalis. Hindi inaasahan, bago siya umalis, sinabi ni Su Kwang na nakipag-date daw si Sanyo sa kanya. Akala niya noon na sa pag-ibig, ang taong nagmamahal ng mas malalim ang laging talo. Sinabi rin ni Su Kwang na sa pagkakataong ito, ayaw na niyang maging mahina. Tinanong niya si Junho kung may alam itong paraan para palakasin siya, ngunit tinanggihan ni Junho ang ideyang yon. Naniniwala si Junho na ang mas magmahal ay hindi nangangahulugang mas mahina ka, kundi hindi pa bukas ang puso mo para maging mahina. Hindi kailangang suklian ang ibinigay mo. Ang mahalaga ay masaya ka habang nagmamahal. Iyon ang bukas na puso. Dahil sa sinabi niya, napagtanto ni Su Kwang ang tunay na problema. Nang sumakay na si Junho sa sasakyan, nagulat siya nang makita sa rearview mirror na nandun na si Dong Mai at naghihintay sa loob ng kotse. Pagkatapos ay binuksan nito ang kanyang telepono para ipakita kung ano ang dapat gawin ni Junho mula ngayon. Una, magkikita sila tuwing Biyernes ng gabi. Pangalawa, kailangan itong kumain ng nasa tamang oras. Pangatlo, hindi siya dapat matulog sa sopa kundi sa banyo. Alam ni Dong Mai na iiyak siya kung sasabihin niya ang mga salitang yon. Kaya isinulat niya na lang ang mga mensahe para sa kanyang nobyo. Pagkatapos, medyo ayaw pa niyang bumaba ng kotse. Dahan-daang naglakad si Junho sa likuran niya. Sa kanto, bigla niyang nakita si Kang Wo. Mabilis na inapakan ni Junho ang preno, ngunit hindi inaasahan na umikot ang sasakyan patungo kay Dong Mai. Mabuti na lang at pareho silang ligtas. Hindi nagtagal, dumating si Taeyong upang hanapin si Junho. Gusto ni Taeyong na tawagan ni Junho si Kang Wo sa harap niya. Naiinis si Junho dahil masyado raw itong abala. Ngunit sinabi ni Taeyong na pag natapos niya ang tawag, aalis na siya kaagad. Tinawagan ni Junho si Kang Wo. Kitang-kita ni Taeyong na ang lumabas sa screen ay isang numerong hindi umiiral. Ngunit patuloy pa ring nakikipag-usap si Junho sa taong iniisip niyang nandoon. Pagkatapos ay iniabot ni Junho ang telepono kay Taeyong. Nang marinig ni Taeyong ang bip-bip na tunog, naging magulo ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos nito, pinaalis siya agad ni Junho. Paglabas ni Taeyong, dali-dali siyang humingi ng tulong kay Kang Sok. Ngunit paalis na ito upang makipagkita sa isang tao kaya ibang araw na lang sila magtatagpo. Samantala, nakipag-ugnayan si Choi Hu sa abogado na nagdepensa kay J-Bomb noong panahong yun. Tinawagan din ni Choi Hu si Kang Sok para samahan siyang imbestigahan ang kaso noong taon na yun. Kinuha ng abogado ang case file at sinabing hindi maaaring sina J-Bomb at Junho ang mga salarin. Magre-retire na ang judge noon kaya minadali niya ang kaso para lang matapos. Itinuro ng abogado ang kutsilyo at sinabing pareho ang fingerprints ng magkapatid doon. Ang lighter naman ay may pangalan ng soccer field na madalas puntahan ni J-Bomb, ngunit nasira ang fingerprints dahil sa apoy. Ang pinakamahalagang punto ay ang sugat sa katawan ng ama ay hindi fatal stab wound. Sa katunayan, ang dahilan ng pagkamatay niya ay asphyxiation dahil sa nalanghap na usok. Lumabas na ang tunay na salarin ay hindi ang may hawak ng kutsilyo, kundi ang nagsimula ng apoy. Ngunit dahil gusto ng pulisya na matapos agad ang kaso, agad nilang pinakremate ang katawan. Nag-iisip ang tatlo kung sino ang nagsimula ng sunog. Sa oras na yon, ihinatid ni Junho si Dong Mai pauwi. Sa daan, iminungkahi niyang magpakasal sila. Ngunit nagkunwari itong tanga at sinabing dapat muna silang maghapunan. Tinanong niya ulit kung dapat ba silang magpakasal, ngunit pabirong sagot ni Dong Mai ay lalabas daw sila para uminom. Alam niyang nagtatanga-tangahan lang ito, kaya tinanong niya kung nai-pressure ba siya. Pinayuhan siya ni Dong Mai na huwag basta-basta magbiro ng ganoon. Dahil kung may babaeng maniwala, magiging problema yon. Hindi na nakasagot si Junho sa narinig niya. Ilang sandali pa, tinanong ni Dong Mai kung bakit niya gustong magpakasal. Pagkatapos ay pumikit siya, inaasahan ng isang matamis na pag-amin. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Junho na napipilitan siyang matulog sa banyo. Ang kanyang ina ay natutulog sa napakalamig na sala tuwing taglamig. Ang kanyang kapatid ay nasa bilangguan ng mahigit 14 na taon. Bukod kay Dong Mai wala siyang lakas ng loob na pag-usapan ito sa kahit sinong babae. Kahit marinig o makita nito ang nangyari sa kanya, hindi siya nito kinamuhian o kinaawaan. Pakiramdam niya, bihira ang babaeng katulad niya. Naging seryoso ang mukha ni Dong Mai dahil bigla niyang naramdaman ang isang hindi nakikitang pressure. Sa oras na yon, pumunta si Taeyong sa klinika ni Kang Sok. Gusto niyang ipakita kay Kang Sok ang video ni Junho na nakikipaglaban sa hangin. Gustong puntahan ni Kang Sok ang lugar para makita ang itsura nito. Sa daan, tinanong niya kung kailan nagsimulang lumabas si Kang Wo. Sagot ni Taeyong, 3 taon na ang nakalipas. Iyon ay pagkatapos saktan ni J-Bomb si Junho. Hindi nagtagal, dumating sila sa lugar.
Hinala ni Kang Sok, eksaktong ganoon ang sinabi ni J-Bomb noon. Noong panahong yun, binuhat niya ang nakababatang kapatid papunta sa ospital. Gusto sanang tumawag ng pulis ng ina, ngunit pinigilan siya ng asawa at natamba siya. Hindi niya na maalala ang mga sumunod na nangyari. Ayon sa pagsusuri ng Neurology Department, malamang na may dissociative disorder ang ina. Ang dissociative disorder ay isang mekanismong pananggol na lumalabas sa hindi malay na estado. Ipinahiwatig ng kanyang kamalayan na sunugin ang dyaryo bilang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Nakita ni Junho ang tagpong yun. Pagkatapos, tumakbo palabas ang dalawang magkapatid kasama si J-Bomb. Tumakbo rin palabas ang ina at nawala ng malay sa kalsada. Nang malaman ni Junho na namatay ang kanyang amain dahil sa pagkalanghap ng usok, ibinunyag niyang ang kanyang kapatid ang may kagagawan. Ang dahilan ay dahil nais niyang protektahan ang kanilang ina. Kaya palaging may pagkakasala si Junho sa kanyang kapatid. 3 taon nang nakalipas, matapos saksakin si Junho ni J-Bomb, napagtanto niyang labis ang pagkamuhi ng kanyang kapatid sa kanya. Kaya inimbento ni Junho si Kang Woo upang maibsan ang kanyang pagkakasala. Baka, balang araw, isakripisyo niya ang sarili upang iligtas si Kang Woo. Sa ganoong paraan, hindi na siya kamumuhian ng kanyang kapatid. Nais makipag-usap ni Kang Sok, kaya tinawagan niya si Junho upang pumunta sa bar. Ngunit natakot si Junho na masira ang kanyang pagsusulat ng kanta kaya ayaw niyang uminom. Ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang pangungulit ni Kang Sok. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang magtanong si Kang Sok tungkol kay Kang Woo. Sinabi ni Junho na paminsan-minsan lamang lumilitaw si Kang Woo noon. Ngunit simula nang nakipag-date siya kay Dong may madalas nang lumilitaw si Kang Woo. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti, sinabi ni Junho na tumatawag si Kang Woo. Ngunit malinaw na walang tawag na lumilitaw sa screen ng telepono. Pagkatapos uminom, bumalik ang dalawa sa bahay na kanilang tinitirhan. Tinawag ni Kang Sok si Dong May upang tulungan si Junho makaakyat sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal, pumunta siya upang kausapin ang kanyang dating asawa tungkol sa kalagayan ni Junho. Siya ay isang propesor sa Neurology Department at kasamahan ni Dong Mai. Sinabi ni Yang Jin kay Kang Sok na kausapin agad si Dong Mai tungkol dito at ipa-ospital si Junho para gamutin. Kung hindi, mapapahamak niya ang sarili. Sa pinakamatinding sitwasyon, maaaring gumawa si Junho ng isang bagay na napakadelikado. Para protektahan si Kang Woo, maaari niyang saktan ang sarili. Kung magpapatuloy ito, maaari ring masaktan si Dong Mai. Kaya agad na tinawagan ni Kang Sok si Dong Mai at nais makipag-usap. Hindi nagtagal, dumating si Dong Mai sa klinika at inisip niyang nagtatalo ang dalawa. Mabigat na sinabi ni Kang Sok na lumalala ang kondisyon ni Junho. Sinabi ni Yang Jin na base sa pagsusuri niya sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring may schizophrenia si Junho. Tinanong ni Dong Mai kung may malinaw na ebidensya. Sinabi ni Kang Sok na imahinasyon lamang si Kang Woo. Naalala ni Dong Mai ang isang pagkakataon na magkasama sila ni Junho. Malinaw na hindi tumunog ang telepono ngunit sinabi niyang tumawag si Kang Woo. Ayaw pa ring maniwala ni Dong Mai. Kinailangan pang sabihan siya ni Yang Jin na tingnan ang computer. Nakita ni Dong Mai si Junho sa video. Tinanong ni Yang Jin kung napansin niya ang mga kilos nitong nananakit ng sarili. Naalala ni Dong Mai ang ilang mapanganib na ginawa ni Junho noon, ngunit hindi pa rin niya kayang harapin ang katotohanan kaya hindi niya ito matanggap. Sinabi ni Kang Sok kay Tae yung natawagan ang ina ni Junho upang pumunta roon. Dahil kailangan itong pumayag para magamot ang kanyang anak, hindi naglakas loob si Tae yung sabihin na masyado ng malala ang sakit ni Junho. Pagkatapos mag-isip, pumayag ang ina na ipa-ospital siya para gamutin. Kinagabihan, nais puntahan ni Dong Mai ang bahay ni Junho ngunit pinigilan siya ni Kang Sok. Tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung makita niya si Junho. Napaluha siya at sinabing hindi niya alam. Hindi nagtagal, pinalaya si J-Bomb mula sa kulungan. Sa sandaling yun, kinamumuhian pa rin niya si Junho kaya naghanda siya para sa paghihiganti. Sa oras ding yun, pumunta si Dong Mai sa bahay ni Junho upang maglaro. Hindi pa niya nababanggit si Kang Woo. Totoong mahal na mahal ni Dong Mai si Junho. Inilahad niya na isa siyang lubhang makasariling tao. Noong high school siya, bigla na lamang nagkasakit ng malubha ang kanyang ama. Hindi siya nagulat sa balita, ngunit umamin siyang minsan ay hiniling niyang huwag nang mabuhay ang kanyang ama. Nabuhay ang ama, ngunit hindi siya naging masaya kahit kaunti. Tinawagan niya ang kaibigan ng kanyang ina. Tinanong ni Dong Mai kung bakit hindi na ito nagpapakita at nagbibigay ng pera sa kanyang ina. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang kanyang ina sa pakikipagrelasyon sa direktor. Itinuring ni Dong Mai na ibinente niya ang kanyang ina upang makapag-aral siya sa kolehiyo. Kahit sinabi niya ang lahat kay Junho, hindi nagbago ang pagmamahal nito sa kanya. Hinintay niya hanggang makatulog ito ng mahimbing bago pumasok sa banyo. Doon siya umiyak at tinawagan si Yang Jin upang magpadala ng ambulansya. Sa sandaling yon, nakipagkita rin si J-Bomb kay Junho. Tumawag din si Kang Woo at sinabing yun na ang huli nilang pagkikita. Paglabas ni Dong Mai nakaalis na si Junho. Nag-iwan siya ng tala na pupunta siya upang makipagkita kay Kang Woo.
Pagkatapos makipagkita ni Junho kay Kang Woo, kailangan niyang puntahan ang kanyang kapatid. Mabilis na tinawagan ni Dong May sina Kang Suk at Taeyong upang pumunta sa bahay ni Kang Woo. Sa daan, nakita ni Junho si Kang Woo na dumadaan sa tabi niya, pagkatapos ay nabangga ito ng isang sasakyan. Nang makita yon, agad na ipinihit ni Junho ang kanyang sasakyan at ibinangga sa sasakyang yon. Duguan siyang tumayo at tinakbo si Kang Woo. Sa oras na yon, dumating na rin ang ambulansya at ang pulis. Mabilis na tinurukan ni Dong May si Junho ng anesthesia. Mahigpit niya itong niyakap, ngunit sinabi nitong ayos lang siya. Sinabi niyang puntahan muna nito si Kang Woo. Sa ganoong paraan, dinala si Junho sa ospital upang gamutin. Ipinakita ng ospital ang video niya habang nakikipaglaban sa hangin at ang video ng pagkakasaksak kay Kang Woo. Sa loob nito, nag-iisa lamang si Junho. Umaasa sila na maunawaan niya na ilusyon lang si Kang Woo. Ngunit 3 taon ang kasama ni Junho si Kang Woo. At ngayon halos nakakabit na si Junho kay Kang Woo na parang anino. Tiyak pa rin si Junho sa pag-iral ni Kang Woo. Sa kabaligtaran, pakiramdam ni Junho na ang sinumang hindi nakakakita kay Kang Woo ay siyang hindi normal. Hindi nagtagal, ginamit ng ina ni Dong May ang sarili nitong kamatayan upang pilitin ang dalawa na maghiwalay. Nag-aalala siya na baka hindi gumaling ang sakit nito at maging pabigat kay Dong May sa hinaharap. Nagpanggap siyang pumayag sa kanyang ina at pagkatapos ay palihim na pumunta sa ospital. Hindi niya pinansin ang pagtutol ng doktor at iginiit na makita si Junho. Walang nagawa ang doktor na nakatalaga kundi pumayag. Nang una silang magkita, agad niya itong inaliw at sinabing mas maganda ang itsura nito ngayong araw. Sinabi nitong matagal na niya itong hindi nakita kaya gusto niyang patawanin siya. Ngunit sa sandaling yon, hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang maisip na kahit isang salita. Inalo siya ni Dong May at sinabi na magagawa rin niya ito kalaunan. Sinabi nitong gusto niyang umalis sa ospital. Hindi na raw siya ang sarili niya sa lugar na yon. Inisip ni Junho na kung ituturing niyang sakit si Kang Woo, gagamitin niya ang kanyang sariling kalooban para pagalingin ang sarili. Basta palabasin lang siya ng ospital, hindi na raw niya muli makikita si Kang Woo. May schizophrenia siya at kailangang ma-ospital, ngunit nakiusap siya sa kanyang kasintahan na palabasin siya. Labis na nasaktan si Dong May sa itsura niya, ngunit sinabi pa rin niyang kailangang ipagpatuloy nito ang gamutan. Dahil kailangan munang maunawaan ni Junho ang mga guni-guni at hanapin ang mga kontradiksyong naroon bago niya tuluyang malagpasan ang mga iyon. Sinabi ni Junho na maaari niya itong puntahan pagkatapos niyang makauwi. Hindi na alam ni Dong May ang sasabihin. Lumabas siya ng silid ng ospital na umiiyak. Sa oras na yon, inayos ni Kang Suk ang pagkikita ni na J-Bomb at Junho. Hindi inaasahan na nailipat na ni Junho ang shares ng publishing company kay J-Bomb. Panahon na ito para magkausap ng maayos ang dalawa. Pumasok si J-Bomb sa silid at sinabi na dahil ang kanyang ina ang pumatay, kailangan niyang gugulin ng 14 na taon sa bilangguan. Dahil sa halagang yon, inisip ni J-Bomb na itinataboy siya ni Junho. Lubos na naghinayang si Junho para kay J-Bomb kaya tuloy-tuloy siyang humingi ng tawad. Ngumiti si J-Bomb at sinuntok si Junho hanggang bumagsak ito sa sahig. Sinipa niya si Junho at tinanong kung bakit ito humihingi ng tawad. Sa away na yon, nabura ang hinanakit sa pagitan nilang dalawa. Hindi na rin kinasusuklaman ni J-Bomb si Junho. Gusto sanang tulungan ng nurse si Junho tumayo pero hiniling nitong iwan muna siya ng sandali. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang ina upang dalawin siya. Sinabi nitong hindi na niya nakikita si Kang Woo, kaya gusto na niyang umalis sa ospital. Siyempre, hindi ito pumayag. Ngunit sinabi ni Junho na noong palihim siyang dinalaw ni Dong May na disiplina ito ng ospital. Panandalian itong hindi pinayagang mag-eksamin ng pasyente. Malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang karamdaman kaya ayaw na niyang madamay ang kasintahan. Naunawaan ito ng ina kaya sinuportahan niya ang desisyon nito. Gayunpaman, hindi pumayag si Young Jin na umalis si Junho. Ngunit sinabi ng ina ni Junho na sisiguraduhin niyang iinumin ito ang gamot sa tamang oras. Nais ni Dong May na manatili si Junho sa ospital para ipagpatuloy ang gamutan, ngunit nagpasya si Junho na bumalik sa kanilang bahay upang manirahan kasama ang kanyang pamilya. Habang naglalakad siya sa labas, tumawag si Dong May at sinabing kung naniniwala pa rin si Junho na totoo si Kang Woo, kailangan nilang maghiwalay. Sinabi nitong hanapin ni Junho ang mga kontradiksyon kay Kang Woo, ngunit naniniwala pa rin si Junho sa pag-iral nito. Sinabi ni Dong May nahihintayin niya siya. Sa oras na yon, naglakad si Kang Woo sa harap ni Junho. Agad nagsalita si Junho at sinabing ilusyon si Kang Woo at maliit ang kanyang kasintahan. Tama raw dahil sinabi rin ni Kang Woo na hindi sila magkahawig. Pumikit si Junho at huminto sa paghinga. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niyang suriin si Kang Woo. Tinanong ni Junho kung gaano na sila katagal magkakilala. Sumagot si Kang Woo na 3 taon na. Tinanong ni Junho kung anong grade na siya. Sinabi nitong second year pa rin siya sa high school. Naalala ni Junho na 3 taon na ang nakalilipas noong sinaksak siya ni J-Bomb, second year pa rin sa high school si Kang Woo. Ngunit bakit second year pa rin ito makalipas ang 3 taon? Tila naunawaan na ni Junho,
Ngunit takot siyang harapin ang malupit na katotohanan. Mabilis siyang umalis kaya hinabol siya ni Kang Wo. Halos mabangga si Junho ng sasakyan at natamba siya sa lupa. Naalala niya na noong sinaksak si Kang Wo, nakapaa ito. Sa tuwing nakikita niya si Kang Wo, nakapaa rin ito. Ang pagiging nakapaa ang punto ng kontradiksyon sa kanyang delusyon. Naalala rin niyang madalas siyang nakapaa noong bata pa siya. Sa wakas, naunawaan ni Junho na ilusyon lamang si Kang Wo. Pinuntahan ni Junho si Dong Mai at sinabi rito na alam na niyang hindi totoong umiiral si Kang Wo. Ngunit patuloy pa ring hinabol ni Kang Wo si Junho. Nakiusap si Junho na tulungan siya. Niyakap silang dalawa ng matinding tuwa. Pumayag si Junho na maospital muli para sa mas malalim na gamutan. Sinabi ni Dong Mai na kapag nakita ni Junho si Kang Wo, ipapasa niya ang mensahe nito para sa kanya. Palaging inaalagaan noon ni Kang Wo ang kanyang nag-iisang lalaking laging mag-isa kaya labis siyang nagpapasalamat dito. Mula ngayon, mananatili siya sa tabi ni Junho upang samahan si Junho para makatiyak si Kang Wo at tuluyang umalis. Naghanda rin si Dong Mai ng regalo para kay Kang Wo. Sinabi niya kay Junho na ibigay niya ito ng tiyak. Hindi nagtagal, nakita muli ni Junho si Kang Wo sa silid ng ospital. Ang mga paa nito ay katulad pa rin ng dati, puno ng sugat. Nagdala si Junho ng palanggana ng tubig at sinimulang hugasan ang mga paa ni Kang Wo. Pinunasan din ni Junho ang kanyang mga paa at tinulungan siyang isuot ang kanyang mga sapatos. Tiningnan siya ni Kang Wo at tinanong kung ayaw na ba niyang pumunta pa siya rito. Mas kalmado na si Junho ngayon at isinabi niya kay Kang Wo ang mga salita ng kanyang kasintahan. Medyo nalungkot ang mukha ni Kang Wo at sinabi na kung lilito man siya sa hinaharap, hindi na dapat siya batiin ni Junho. Kung mamimiss siya ni Junho, dapat siyang tumingin sa salamin. Sa huli, ang kanyang 3 taong gulang na pag-iisip ay naglaho na lamang ng ganoon. Naramdaman ni Junho na may butas sa kanyang puso at tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Pumasok si Dong Mai at mahigpit siyang niyakap. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pagtanggap ng gamutan. Sa ospital, hindi sila maaaring maghawak kamay at palihim lamang silang nakakapag-ugnayan. Napakabisa ng paggamot kay Junho na hindi na niya kailangang uminom ng maraming gamot. Ngunit hindi pa rin pumapayag ang ina ni Dong Mai na maging magkasama sila. Ayaw ni Junho na pahirapan pa si Dong Mai kaya sinabi niya rito na ituloy ang nakatakdang paglalakbay. Gusto niyang gamitin ito ang taon na yun upang kalimutan siya. Kung makalipas ang 1 taon ay hindi pa rin siya makalimutan, magiging magkasama sila anuman ang mangyari. Nalungkot siya at sinabi na pinakawalan siya ni Junho ng napakadali. Inisip nito na kapag nalampasan nila ang paghihirap na yon, kapag hinarap nila ang pamilya nito sa hinaharap, maaari niyang sabihin ng buong tapang na ginawa niya ang lahat. Umalis siyang malungkot at inayos ang pansamantalang pagtigil sa trabaho at nagpunta sa isang paglalakbay ng mag-isa. Lalong gumanda ang kalagayan sa pag-iisip ni Junho. Inamin niyang may schizophrenia siya. Ngunit sa pamamagitan ng therapy, napakaganda ng kanyang naging paggaling. 1 taon nang lumipas at lubusang naka-recover si Junho. Si Dong Mai ay nakarating na rin sa huling destinasyon. Pumunta siya sa tabing dagat kung saan una niyang ipinagtapat ang lahat kay Junho. Naalala niya ang bawat masayang sandali nila. Naglakad siya sa landas na lagi nilang nilalakaran. Malinaw na hindi nabawasan ang pagmamahal ni Dong Mai kay Junho. Masaya niyang hinihila ang kanyang bagahe pabalik sa kanilang pinagsasaluhang bahay upang magbigay ng sorpresa. Sinanong Kang Sok at Sukwan ay hindi man lang nagpakita ng pagtataka. Inihagis niya nang may inis ang kanyang backpack sa sahig. Nang makita ni Dong Mai si Junho, inakala niyang matutuwa ito ng husto. Hindi niya inaasahan na sasabihin lang nito na matagal silang hindi nagkita at mas gumanda ang kanyang hitsura. Nakaramdam ng kakaibang inis si Dong Mai. Pumunta siya sa silid ni Junho at tinanong ito tungkol sa nasa isip niya. Hindi inaasahan, sinabi nitong marahil dahil namimiss niya ito araw-araw, palagi niyang pakiramdam ay kakakilala lang nila kahapon. Lumapit siya kay Dong Mai at tinanong kung maaari ba niya itong halikan. Agad siyang pumayag. Hindi nagtagal, nalaman niyang buntis siya. Hindi siya nakaramdam ng saya. Dahil nag-ulo ang lahat ng kanyang plano, sinisi niya si Junho dahil hindi nito napigilan ng sarili noong araw na yun. Pagkakita niya sa pregnancy test, lumabas si Junho nang hindi nagsasalita. Gusto niyang ibahagi ang magandang balita kina Kang Sok at Sukwan. Masaya silang tatlo na binati si Junho. Nagalit si Dong Mai nang makita yun at binugahan sila ng tubig. Unti-unti na ring tinanggap ng ina ni Dong Mai si Junho. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.